Ang babae ay nagreklamo na gusto niyang makapasok sa mundo ng mga hayop. Subukan ang pakiramdam ng pinapalibutan ng mga makikisig na lalaki. Ngunit sa susunod na segundo, siya ay nahuli ng Diyos ng mga pusa na namamahala ng mga kahilingan. Naipagkaloob ang kanyang kahilingan na makapasok sa mundo ng mga hayop. Akala niya ay magkakaroon siya ng makapangyarihang tulong. Ngunit ang maliit na pusa ay nagbigay lamang sa kanya ng isang beast core. Tumalikod at tumakbo. Ang desperadong babae ay nag-isip na bawiin ang kanyang desisyon at padaskol na pagmumura. Ngunit bigla niyang napansin na hindi kalayuan sa harapan. May isang gwapong lalaki na hubad ang pangitaas. Nakaupo siya sa tabi ng isang malaking bato sa ilog. Si Yu Huan ay naguluhan. Tumingin siya ng walang malay sa napakalamig na tanawin sa kanyang harapan. Ngunit ang napakaakit-akit na engkanto ay nagpalamig sa kanyang isipan. Habang siya ay naguguluhan, biglang bumukas ang mga mata ng engkanto. Ang mga kilay ay parang pinintahan ng pagmamahal sa malayong bundok. Ang mga mata ay parang alak na nahulog sa kalangitan na puno ng mga bituin. Si Yu Huan ay nakaramdam ng isang malakas na pagsabog. Parang may mga paputok na sumabog sa kanyang isipan. Hindi mapigilang pagtalon ng puso. Mabilis na paglabas ng dopamine. At si Han Mian ay matagal nang napansin ang maliit na babae. Pero kakapasok lang niya sa bagong antas. Sa pinakamatinding pagod na oras, binuksan niya ang kanyang mga mata at natagpuan ang maliit na babae, na nakatitig sa kanya nang hindi kumikilos o kumikibit balikat. Hindi niya mapigilang magsalita. Maliit na babae, anong tribo ka galing? Naligaw ka ba? O may hindi ka bang komportable? Boses na parang malinaw na batis. Sa wakas, naibalik si Yu Huan mula sa pagiging bato. Agad siyang yumuko. Diyos ko, ano ang ginagawa ko? Nagnanakaw ba ako ng sulyap habang naliligo? Pero may kakaibang pakiramdam na umusbong sa kanyang puso, na hindi niya mapigilang muling itaas ang kanyang tingin sa kanya. Siya ay nakasandal sa bato, nakapahinga ang isang braso, na may mga mata na parang nakangiti ngunit puno ng damdamin na nakatitig sa kanya. Diyos ko, sino ang makakayanan ito? Maraming naiisip ang babae sa kanyang isipan. Dapat ay isang ganap na kakit-akit na halimaw. Siya ba ang asawa na ibinigay ng pirapirasong pusa? Hindi ko akalain na ang pirapirasong pusa ay ganito katapat. Hinding-hindi ko na siya pagmumurahin. Wala bang mga patakaran sa mga kwentong halimaw na kanyang binabasa? Ang sinumang makakita ng babae ay kanya na. Ganito nga. Ngayon, ang ganap na kakit-akit na halimaw ay kusa nang nagpakita sa kanya. Kung hindi niya ito tatanggapin, magiging hindi maganda yon. Pero wala siyang karanasan. Paano kaya siya magpapabebe at sabay natatanggihan? Para magmukhang kaunti lang. Mabilis na nag-iisip siya sa kanyang isipan. Paano siya tutugon sa susunod na sasabihin niya? Nakita ni Han Mian na hindi nagsasalita ang maliit na babae. Tulala pa rin ang mga mata na nakatingin sa kanya. Ah, tama. Lahat ng babae ay natatakot at nahihirapan sa mga ahas na halimaw. Lalo na't siya ay isang ligaw na halimaw na walang tribo. Ang maliit na babae ay tiyak na natakot at nawala sa katinuan nang makita siya. Ayos lang, hindi ko na lang ito papansinin. Maaaring mahanap siya ng kanyang mga kamag-anak batay sa amoy. Nang maisip ito, sinuot niya ang balabal na gawa sa balat ng hayop. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad palayo. Tumingin si Yu Huan habang siya ay lumilingon at umalis. Ang kanyang mahahabang binti ay mabilis na naglakad. Parang naguluhan ang buong pagkatao niya. Dapat ba siyang lumapit dito sa oras na ito? Sinabi niya ito sa kanya gamit ang tono ng isang mayamang tao. Hey, maliit na babae. Nakuha kita. Mula ngayon, ikaw na ang akin. At pagkatapos, hindi alintana kung siya ay sumasa ngayon o hindi. Niya siyang niyakap at dinala pabalik sa yungib. Magsisimula na ba ng mapilit na pag-ibig? Sa huli, nagkunwari siyang tumanggi ng ilang beses. Kaya't magsisimula na ba siyang mamuhay ng walang hiya kasama siya? Pero tumakbo siya. Tumakbo siya ng napakaganda. Anong nangyayari? Bakit hindi sumusunod sa inaasahan ang halimaw na ito? Siya mismo ay nakapaglakbay na sa kalahati ng kwento. Kung mag-iisip pa siya, malapit na siyang manganak. Tumakbo siya, sa totoo lang. Maaari pa bang mag-enjoy sa paglalaro na ito? Si Yu Huan ay tumingin sa kanyang refleksyon sa tubig. Maari na ring ituring na maganda ang mga mata at ngipin. Talaga namang walang taste ang engkanto. Siya ay bumalik sa dalampasigan na may komplikadong damdamin. Kinuha ang baso at pumunta sa ilog upang punuin ito ng tubig. Ngunit hindi siya makainom. Matapos lahat, ito ay tubig pangligo. At saka, ang pag-inom ng tubig mula sa kalikasan ay maaaring magdulot ng panganib sa buhay. Wala nang magagawa kundi kalimutan ang engkanto. Ang magapoy at uminom ng tubig ang mas mahalaga. Ang mabuhay ang tunay na katotohanan. Ang mga damit ay basang-basa at nakabalot sa kanya. Ganoon na lang ang kanyang hindi komportableng pakiramdam. Bahala na, tatanggalin ko na lang ito. Sa totoo lang, may suot pa siyang boxer shorts sa loob. Inalis niya ang kanyang damit, sapatos, at medyas at inilagay ito sa mainit na araw. Naka-boxer shorts at kamiseta siya habang nakapaa.
Nagsimula siyang maghanap ng tuyong kahoy at damo sa tabi ng dalampasigan upang magapoy. Gumugol siya ng napakaraming lakas upang makakuha ng tubig. Naramdaman ni Juan na siya ay muling nabuhay. Nang makapagpahinga na ang buong katawan, saka ko lang naramdaman ang matinding sakit sa talampakan. Tignan mo, ang daming malalaking paltos. Tinanggal ko ang pin mula sa keychain ng maliit na oso sa aking backpack. Wala na akong pakialam kung kailangan pang disimpektahin. Kinagat ko ang aking mga ngipin at sinira ang paltos. Inilabas ko ang aking mga paa at naghintay na matuyo. Kumain ako ng ilang merienda. Malapit na ring lumubog ang araw. Nagsimula na siyang mag-alala kung paano siya makakalipas ng gabi. Siguro ang engkanto na yon ay nakatira sa paligid na ito. Hindi ba ang mga halimaw ay nakatira sa mga kuweba? May mga maliit na bundok sa magkabilang tabi ng ilog. Nasaan kaya ang kanyang kuweba? Pero kahit na matagpuan ko ito, hindi naman niya ako papansinin. Kung itataboy niya ako, hindi ba't napaka nakakahiya? Ay, nandito na ako sa mundo ng mga halimaw. Sino ba ang hindi nakakakilala sa akin? Halos wala na akong buhay. Para saan pa ang hiya? Ang engkanto na yon na may masamang tingin ay hindi mukhang masama. Hindi naman siguro niya ako papatayin, di ba? Si Juan ay nag-iisa at nagmumurmurmo. Nagpasya na siya. Mabilis niyang inayos ang mga bagay. Nakasuot ng bahagyang tuyong damit at sapatos. Naglakad siya sa direksyong iniwan ni Hanmian. Sa daan, walang tigil siyang tumingin sa kanan at kaliwa. Natatakot siyang makaligtaan ang anumang bakas o ebidensya. Tumuloy siya ng mga 1 kilometro. Sa wakas, nakita niya ang isang yungib sa kanang bahagi ng bangin. Ang lokasyon ng yungib ay hindi masyadong mataas. May isang maliit na pahilig na burol sa harap ng yungib. Hindi masyadong masagana ang mga damo at puno. Parang may mga bakas ng buhay. Gumamit si Juan ng mga kamay at paa. Umakyat siya sa maliit na burol at dumating sa harap ng yungib. Nakatayo siya sa pasukan ng yungib. Halos tumalon ang kanyang nag-aalalang puso. Dumating ang mga magulong kaisipan. Paano kung pumasok siya at hindi iyon ang engkanto? Kung ibang halimaw ang magbigay sa kanya? Paano kung may mapilit na pagmamahal? Kaya ba niyang tanggapin? Paano kung may halimaw sa loob? Nahihilo na ako. Mukhang seryoso ang mga kahihinatnan. Pero nandito na ako. Basta't umalis na siya. Parang may kaunting hindi pagkakasundo. Kinuha niya ang ilang maliliit na bato at inihagis sa butas. Naghintay siya ng kaunti. Ay, walang tunog. Baka isang walang laman na yungib ito. Matapos bigyan ang sarili ng lakas ng loob, dahan-dahan siyang pumasok sa yungib. Madilim na ang paligid. Madilim sa loob ng yungib. Nang masanay sa liwanag, sinimulan niyang dahan-dahang suriin ang paligid. Hindi masyadong malaki ang yungib at malinis. Walang laman. Isang kama lang. Hindi masyadong makita ang iba. Nais niyang lumapit. Pero nakita niyang may isang tao na dahan-dahang umupo sa batong kama. Nagkatitigan sila. Siya yon. Siya ang engkanto. Parang lalabas na ang puso ni Juan. Tumingin siya sa kanya. Ang kanyang tingin ay kalmado at walang alon. Nagipon ng lakas ng loob si Juan at mumiti sa kanya. Kumusta, ako si Juan? Naligaw ako. Maaari ba akong makitulog sa iyong yungib? Tahimik na pinagmamasdan siya ni Hanmian. Siya ay naglalakad-lakad sa labas ng yungib at pumasok. Nang siya ay naghagis ng ilang bato, alam na niya na ito ang maliit na babae. Pero hindi niya alam kung ano ang gusto niyang gawin. Kaya't nanatili siyang tahimik. Nang marinig niya siyang nagsasalita, si Hanmian ay medyo nagulat. Anong babae ang hihingi ng tuluyan sa isang ahas na tao? Isa siyang tanga. Marahil wala talaga siyang mapuntahan. At natatakot sa mga mabangis na hayop. Kahit sa tabi ng ilog, hindi siya makausap sa kanya. Sa pagkakataong ito, tiyak na wala na siyang magagawa. Nakakaawa rin siya. Hayaan na lang siya. Muli siyang tamad na tumingin sa kanya. Hindi siya nagsalita. Baka matakot pa siya. Lumiko siya at humiga upang matulog muli. Si Juan ay hindi pa nakaranas ng ganitong katahimikan. At hindi pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan. Talagang nakakabighani ang mga bagay na ito. Hindi pa siya nakakakita ng ganitong tao. 2 beses siyang tuluyang pinabayaan. Sa kabila ng lahat, isa rin siyang maganda. Kahit na sa oras na ito ay medyo nahihirapan. Pero hindi naman ito dahilan para tuluyang baliwalain siya. Sa kanyang puso, may mga damdaming hindi niya alam kung galit o pagkadismaya. Nakalimutan na niya na siya ang unang pumasok ng walang paanyaya. Pumasok sa kanyang yungib. Siya ay nalunod sa damdaming ito. Ilang hakbang ang ginawa niya patungo sa tabi ng batong kama. Hinila niya si Hanmian. Bigla niyang nasabi, "Ano nga ba ang pangalan mo? Nakuha mo ako. Akala mo ba hindi ka mapapansin kung hindi ka magsasalita?" Pagkatapos niyang sabihin yon, naguluhan din siya. Habang nagagalit, habang tahimik na pinaparatangan ang sarili. Juan, wala kang kwenta. Ikaw, nahuhumaling sa kagandahan. Nakayuko siya at hindi makatingin sa kanya. Pero tila nagtatampo siya at hinahatak ang kanyang braso nang hindi bumitaw. Tumingin si Hanmian sa kanya na parang may nakikita siyang multo. Ano ang narinig niya? Nakuha niya siya.
Hindi ba siya pumasok dito ng mag-isa? Matagal siyang nagsalita. Maliit na babae. Gusto mo bang pakinggan ang sinasabi mo? Mababang boses na may bahid ng pangangalay. Ginawa nitong parang nanginig ang tainga ni Su Juan. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumitig sa kanya. Ang kanyang tingin ay dahan-dahang dumaan sa kanyang gwapong mga kilay at mata. Kakitakit na Adam's apple. Ang madilim na ilaw ay parang nagbalot sa kanya ng telang malambot. Parang naglalaho at nagaanyaya. Si Yu Juan ay parang naguguluhan sa kanyang isipan. Ang engkantong ito. Siguradong may inihasik siyang lason sa kanya. Kung hindi, bakit tuwing nakikita ko siya ay para akong tinamaan? Hindi makapagpigil kahit kaunti. Talagang nagpaparty siya sa kanyang pamantayan ng kagandahan. Malapad na balikat, makitid na baywang, mahahabang binti. Hindi na pag-usapan ng panlabas. Pati ang kanyang buto ay nakakabighani. Sino ang makakasalubong ng ganitong ganap? Na tumutugma sa kanyang pamantayan ng kagandahan. Ang pusa ay hindi naman siya pinabayaan sa kanyang mga kahilingan. Kung gusto mo, dapat mo itong makuha. Wala namang dapat ikahiya, di ba? Nasa mundo ng mga hayop na siya. Kung hindi na siya makakabuhay ng ayon sa kanyang nais, talagang magkakaroon siya ng sama ng loob sa sarili. At hindi rin siya makakapagpatawad sa cute na pusa. Alam ko ang sinasabi ko. Sa anumang kaso, bago ko makita ang aking mga kamag-anak, gusto kong makasama ka sa isang bubong. Hindi mo ako pwedeng iwan. Si Yu Juan ay nagpakita ng higit pang lakas ng loob. Halos sumigaw siya sa pagsasabi ng mga salitang ito. Pero sa kanyang isipan, nag-iisip siya. Hehe, maliit na bata. Una, kailangan kitang patatagin. Nakita ko na ang aking mga kamag-anak. Baka hindi ko na sila matagpuan sa buhay na ito. Bakit ako? Ang boses ni Hanmian ay walang emosyon. Ito ay nagdulot ng pagkalito kay Yu Juan na puno ng tiwala. Hindi niya maiwasang maguluhan. Ano ang dapat gawin? Siya ay nag-iisip ng mabuti kung ano ang sasabihin. Sinabi niyang siya ay nahulog sa kanya sa unang sulyap dahil sa kanyang hitsura. Baka isipin niyang niloloko siya. Matagal na nag-iisip at nag-aalangan. Nagsalita na naman ang engkanto. Nagsalita. Biglang nagkaroon siya ng ideya. Nagsalita ng walang pag-iisip. Nakita na kitang naliligo. Nakita ko ang lahat sayo. Gusto mo bang ialay ang sarili mo? Pagkatapos niyang sabihin yon, gusto na ni Yu Juan na kagatin ang kanyang dila. Ano bang sinasabi ko? Kanina, gusto ko pang istabilize siya. Ang linyang iyon na ialay ang sarili ay mas nakakatakot kaysa sa pag-ibig sa unang sulyap, di ba? Pati si Hanmian ay nagdududa na nagkaanak ang ahas. Ang mga ahas na tao ay likas na may masungit at mapaghinalang ugali. Hindi kailanman pinapansin ng mga babae. Sa kanyang mga alaala, ang mga ahas na tao ay nasa rape period. Nagnanakaw ng mga babae mula sa kalapit na tribo. Nakakulong sa kanilang mga yungib at pinipilit makipagtalik para magkaanak. Hindi niya kailanman makakalimutan ang huli. Ang eksena ng huli niyang makita ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay nakikipaglaban sa labas ng tribo kasama ang isang grupo ng mga lalaking hayop. Ang mga lalaking ito ay mula sa tribo ng kanyang ina. Si Hanmian at ang kanyang ina ay nakatayo sa tabi ng mga tao sa tribo. Pinapanood ang labanan na ito. Malakas ang kanyang ama. Pero hindi niya kayang labanan ang 4 o 5 dosenang malalakas na lalaking hayop. Siya ay malubhang nasugatan ngunit hindi umalis. Mahigpit ang kanyang tingin sa kanyang ina habang sumisigaw. Iyuan, bumalik ka sa akin, okay ba? Tumingin si Hanmian sa kanyang ina. Ang mga mata ng kanyang ina ay puno ng galit. Ito ay put at takot. Hanggang marinig ang malungkot na sigaw ng ahas na hayop bago ito mamatay. Siya ay parang nakahinga ng maluwag habang hinahatak si Hanmian na hindi lumilingon. Si Hanmian ay lumingon at tumingin sa kanyang ama na ahas. Siya ay nahulog sa lupa at hindi kumilos. Ngunit ang kanyang mga mata ay matigas na nakatingin sa direksyon ng kanyang ina. Ang ina ni Hanmian ay kinuha ng kanyang ama. Dahil sa takot, hindi niya matanggap ang ahas na halimaw. Kaya't sa pilitan siyang ikinulong ng taong ahas sa yungib, araw at gabi. Hanggang sa nabuntis siya bago niya nahuli ang pagkakataon at buong lakas na tumakas pabalik sa tribo. Ngunit hindi niya alam na ang ahas na halimaw ay bumalik. Paminsan-minsan ay lumalabas sa harap ng tribo. Nakiusat siya na sumama sa kanya. Kaya't ito ay parang isang bangungot na hindi may iwasan. Hindi siya nakataka sa loob ng maraming taon. Hanggang sa huli, siya ay namatay sa labas ng pintuan ng tribo. Matapos mamatay ang ama ng ahas. Si Hanmian ay pinalayas mula sa tribo ng kanyang ina. Sinabi ng kanyang ina sa kanya, Hanmian, tuwing nakikita kita, naaalala ko ang nakakadiring ahas. Umalis ka na. Wala ring magagawa ang kanyang ina. Hindi rin matanggap ng mga tao sa tribo ang iyong presensya. Kaya't si Hanmian ay naging isang ligaw na halimaw. Nakaligtas siya sa kabila ng maraming panganib. Alam niya na ang ahas na halimaw ay kinamumuhian ng lahat. Ayaw niyang muling tahakin ang landas ng kanyang ama. Kaya't hindi siya nagkaroon ng pag-iisip na makipag-ugnayan sa isang babae. Tahimik siyang tumitig sa maliit na babae sa kanyang harapan.
Yinan, ang ganda niya, ang puti at malinis ng kanyang mukha. May malalaking mata na parang tubig na makinis. Nakasuot ng kakaiba at may daladalang hindi niya alam kung ano. Hindi siya katulad ng mga babae sa tribo na nakita niya noong bata pa siya. Kakaiba. Oh, tama na. Maaaring ang kanyang tribo ay malayo dito. Kaya't naiiba siya sa iba. Marahil hindi niya rin alam na siya ay isang ahas na hayop. Kaya't ganoon ang kanyang sinasabi. Ayos lang, sa huli, hindi naman sila maaaring magkasama. Bakit pa siya mag-iisip ng ganito? Kung gusto niyang manatili ng isang gabi, hayaan na lang. Kapag umaga na at nakita ang kanyang anyong hayop, siya mismo ang tatakbo. Naisip na ni Hanmian. Hindi na siya nagbigay pansin kay Yu Huan. Tumayo siya at kumuha ng piraso ng balat ng hayop mula sa isang sulok. Ipinatong ito sa sahig sa sulok at humiga na siya upang matulog. Naging masaya si Yu Huan. Wow, ang pagiging makulit ay talagang may silbi. Pinatulog niya ako sa kanyang kama. Ibig sabihin, pumayag siyang makasama ako. Haha, ibig sabihin ba ay may konti siyang gusto sa akin? Agad na umakyat si Yu Huan sa kama. Takot na baka magbago ang isip niya. Masayang naamoy ang amoy ng balat ng hayop. Itnan, mahinang amoy ng damo. Mukhang malinis na lalaki siya. Nagdagdag na naman ng isang puntos. Kahit na mukhang malamig siya, hindi mahilig makipag-usap. Pero dapat ay isang mahinahon at maingat na tao siya. Dagdag na puntos. Isang lalaki at isang babae sa isang silid. Siya pa rin ang nagpasimula na lumapit. Pero kaya pa rin niyang hindi magpadala sa tukso. Yenan, isa siyang taong malinis ang pamumuhay. Wow, dagdag na puntos ulit. Ah, ang saya. Sa gitna ng mga kalokohan, nakatulog siya ng walang alalahanin. Nakikinig si Hanmian sa mahinahon na tunog ng paghinga. Tahimik na nag-iisip sa kanyang isipan. Baka hindi ito isang hangal, di ba? Isang magandang gabi ng tulog. Binuksan ni Yu Huan ang kanyang mga mata at tumingin sa lugar kung saan natutulog si Hanmian. Hala, nasaan ang tao? Wala na rin ang balat ng hayop. Baka tumakas na naman. Ang pangit na engkanto na ito. Agad siyang bumangon mula sa kama. Pero hindi sinasadyang nadapa siya. Ay, bakit ang sakit ng binti ko, hindi ako makatatayo. Bawat bahagi ng aking katawan ay masakit. Halos hindi ko na maitaas ang aking braso. Nakatagilid si Yu Huan sa sahig. Nang makaalala siya sa huli. Ah, tama, nagipon ng lactic acid. Tingnan mo, ito ang resulta ng dati. Bunga ng araw-araw na katamaran at hindi pa jehersisyo. Pero pagdating sa katamaran, talagang masarap. Agad siyang nakaramdam na ayaw ng gumalaw habang nakadapa sa sahig. Anong nangyari sa'yo? Tumingin si Yu Huan sa butas ng tunel sa direksyon ng boses. Si Hanmian ay nakatayo sa butas ng tunel na nakaharap sa liwanag at nakatingin sa kanya. Ang sinag ng araw ay dumarating mula sa likuran niya, dahan-dahang pumapasok. Para sa kanya, may malambot na liwanag na bumabalot. Isang mukha na mas kitang-kita ang hugis sa anino. Ang liwanag at anino ay nagpapakita sa kanya na parang Diyos. Si Yu Huan ay nakatitig sa kanya na parang nawala sa sarili. Sa kanyang isip, siya ay nag-iisip. Siguro ito na ang isang sulyap, panghabang buhay na pag-ibig. Nakita ni Hanmian na siya ay nakadapa sa lupa na may walang kibo na tingin. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang kanyang tanong. Sa isip niya, kawawa ang babaeng ito. Talagang siya ay napakabobo. Kaya't nagpa siyang lumapit at tulungan siyang bumangon. Si Yu Huan ay napagtanto habang siya ay papalapit. Na siya pala ay nakadapa pa rin sa lupa. Ay naku, parang mamamatay na ako. Dapat bang hayaan siyang maging ganito kahiya? Yu Huan. Talaga namang ikaw ay dapa, hindi mayaangat. Ay naku, talagang pinapahiya ang mga kababaihan sa bagong panahon. Naakit ng isang lalaki na tila nahulog ang kanyang kaluluwa. Patuloy siyang nagmumura sa sarili sa kanyang isip. Mabilis siyang bumangon. Nagroll siya sa batong kama at humiga, itinago ang kanyang mukha. Ang kamay ni Hanmian ay nanigas sa hangin na may nakakalitong mukha. Anong nangyayari? Naisip na baka medyo tanga siya. At mainat na nagtanong, gutom na ba ang maliit na babae? Gusto mo bang bumangon at kumain ng kaunti? Gusto ni Yu Huan na bigyan siya ng spell para makalimot. Para makalimutan niya ang bagay na ito habang buhay. Pero si Sheng Zi ay biglang tumawag. Hindi na alintana ang kanyang mukha. Sa huli, ang magandang pagkain ang pinakamahalaga. Bigla siyang umupo. Ang sakit ng kanyang mga kalamnan ay nagbigay sa kanya ng isang malalim na aral. Tumingin siya kay Hanmian na parang nagtatanong kung ano ang kakainin. At pagkatapos ay parang biglang may naisip. Muli siyang nagreklamo na parang nagmamakaawa. Pero ang sakit ko ay sobrang tindi. Lahat ng bahagi ay masakit. Pagkatapos sabihin ito, hindi niya mapigilang tumawa. Sinasabi ng lahat na ang mga babae ay dapat matutong magpabebe. Para sila ay pahalagahan. Habang nasasaktan, hindi ba't mahuhulog na sa pag-ibig? Susubukan niyang tingnan kung tama ito. Si Hanmian ay tahimik na nakatingin sa kanya. Ah, itong maliit na babae. Mukhang medyo tanga nga. Minsan umiiyak, minsan tumatawa. Lahat ng iniisip ay nakasulat sa kanyang mukha. Wala siyang kaalam-alam sa pagtatago. Tiningnan siya niyong malamig na tingin.
Masakit pero tiisin lang at mawawala rin. Lumabas ka at kumain. Pagkatapos sabihin yon, tumalikod siya at umalis. Si Yu Huan ay nahihiya. Mukhang hindi ito ang tamang daan. Dahan-dahan siyang lumakad na may pilay patungo sa bibig ng yungib. Nakakita siya ng isang tupa na mas malaki pa sa isang batang baka. Ang mga kamay ng engkanto na mahahaba, mapuputi at may magandang hugis. Hawak niya ang isang bagay na parang balat ng ahas. Kasalukuyan niyang pinaghahati-hati ito. Ang kanyang mga kamay ay may dugo. Ngunit ito ay nakabibighaning nakakatakot. Naisip ni Yu Huan, ay talagang wala na akong pag-asa. Sa ganitong dugong-dugo na tanawin, hindi ko maiiwasang makita ang kanyang kagandahan. Hawak niya ang balat ng ahas. Isama pa ang kanyang malamig na personalidad. Nakatira ng mag-isa, walang tribo. Kaya dapat ay ahas siya. Hindi ko alam kung may lason. Ay, ano bang dapat kong ikatakot? Hindi naman niya ako tinutukso. Napakaakit at nakabibighaning ganda. Kung ahas siya, hindi na ito nakakagulat. Matapos ang lahat, sinasabi nga na ang mga ahas at alakdan ay magaganda. Tinitingnan ni Hanmian ang kanyang mukhang puno ng emosyon. Sa tingin ko, dapat ay may epekto na. Karaniwan, siya ay direktang lumulunok ng pagkain. Kahit na kailangan itong hiwain. Pwede na gamit ang kamay. Ang dahilan kung bakit niya inilabas ang balat ng ahas, ay dahil nais niyang ipaalam sa kanya sa mahinahong paraan. Siya ay isang ahas na nilalang. Hindi siya ang taong dapat niyang lapitan. Sa simula, naisip niyang direktang magbago sa anyong hayop. Pero ngayon, bigla siyang ayaw siyang makita. Tumingin siya sa kanya ng may takot at pagkasuklam. Mukhang siya ay talagang aalis na. Matapos ang lahat, sino ang gustong makasama ang ahas na nilalang? Naghiwa si Hanmian ng pinakamasarap na karne at inabot ito kay Yu Huan. Nang makuha ito ni Yu Huan na abala at nabuguluhan, saka lang niya naisip si Avil, na ang mga ahas ay kumakain ng hilaw na karne. Pero hindi niya ito kayang kainin, at hindi siya makapagsabi na hindi niya kayang kumain ng hilaw na karne. Natatakot siyang malaman ni Hanmian na hindi siya mula sa mundong ito, kaya't abala siyang umiti at sinabi kay Hanmian, sa aming tribo, gusto naming ihawin ang ganitong kalambot na karne. Napakasarap. Pupunta ako para mangolekta ng panggatong. Kapag naluto na, tikman mo. Kahit na si Hanmian ay may nakakalitong mukha, tinawag pa rin siya nito. Maliit na babae, hindi ka ba nasasaktan? Umupo ka lang, pupunta ako para mangolekta. Pagkatapos sabihin ito, hindi na siya nagalintana kung siya ay sumagot. Mabilis siyang nawala na may mahahabang mga binti. Si Yu Huan ay sumisigaw sa loob. Ang kanyang kabaitan at pag-aalaga ay napakasweet. Nagpakasaya siya sa kanyang pagkahumaling. Bumalik siya sa yungib at kinuha ang lighter at folding knife. Naglipat siya ng ilang bato. Pinutol ang ilang maliliit na sanga at ginawang pang-square ng karne. Kakakagawa lang. Bumalik si Hanmian na may dalang malaking bunto ng tuyong kahoy. Pinutol ang karne sa maliliit na piraso. Nakasquare na may tamang halo ng taba at lean. Nagsimula ng magapoy. Tahimik na pinagmamasdan siya ni Hanmian. Hanggang sa ilabas ni Yu Huan ang lighter at sindihan ito. Sa sandaling sumiklab ang apoy mula sa tuyong damo. Sa mata ni Hanmian, na karaniwang kalmado, ay nagkaroon ng kaunting pagkabigla. May apoy sa mundo ng mga hayop, pero ito ay nasa kamay ng pari ng malaking tribo. Hindi akalain na ang maliit na babaeng ito ay mayroon din. Ang paraan ng pag-imbak ay ganito kakakaiba. Tanong ni Hanmian, ikaw ba ay pari? Hindi ko rin alam. Nahulog ako at nasaktan ang ulo ko. Maraming bagay ang nakalimutan ko. Hindi ko na alam kung saan ako nagmula. Kaya hindi ko na maibalik ang aking tribo. Naunawaan ni Hanmian. No wonder hindi natatakot ang maliit na babaeng ito sa kanya. Akala ko siya ay bobo. Nakalimutan niya ang lahat. May ilang mga tribo din sa paligid. Sa susunod, tanungin mo siya kung aling tribo ang gusto niyang puntahan. Nag-iihaw si Yu Huan ng karne. Napagtanto lang na walang asin. Ang ahas ay kumakain ng hilaw na karne. Siguradong wala ring asin si Hanmian. Kailangan din itong itanong. Hindi siya mahilig makipag-usap. Sige, ako na ang magsasabi. May asin ka ba? Kailangan ng asin ang inihaw na karne para mas masarap. Wala, puro hilaw na karne ang kinakain ko. Ang asin ay natatangi sa mga tao ng dagat. Ang mga kalapit na tribo ay pumupunta tuwing taon para makipagpalitan sa mga tao ng dagat. Hindi niya kailangan ng asin o minom ng dugo ng hayop. Naniniwala si Hanmian na ang mga babae ay maramdamin. Hindi niya mahanap ang tribo. Mukhang hindi siya makaalis sa ngayon. Kaya't mas mabuting pumunta at palitan ang mga bagay na kailangan niya. Alam ni Yu Huan na wala siya. Gusto lang niyang makipag-usap sa kanya. Ano ang pangalan mo? Hindi ko naman palaging maaring tawagin kang Ihey. Hanmian, naaalala ko na. Ang pangalan ko ay Yu Huan. Yu mula sa puso mo. Naaalala mo ba ang pag-ibig na gusto mo? Huwag mo na akong tawaging maliit na babae. Si Yu Huan ay nakatingin sa kanya nang may pagdududa. Si Hanmian ay walang masabi, ngunit gusto niya. Wala pang sinuman ang nagsabi sa kanya na gusto siya. Gusto niya ng isang ahas.
Kapag nakita ng maliit na babae ang kanyang anyong hayop, tila hindi na niya masabi ang salitang iyon. Si Hanmian ay nakaupo sa bato at nag-iisip ng kung ano-ano. Biglang sumiksik si Yu Huan sa kanyang harapan. Narito, luto na, tikman mo. Kahit na walang asin. Pero masarap pa rin ito. Ang biglang paglapit ng maliit na babae ay nagpagulat kay Hanmian. Ang kanyang paghina ay humaplos sa mukha ni Hanmian. Si Hanmian ay hindi komportable at umiwas ng tingin. Kumuha siya ng inihaw na karne at kumain ng ilang beses. Ang kanyang bibig ay tuyo. Ano bang masarap dito? Talagang hindi niya maintindihan kung bakit gustong kumain ng mga babae. Sinabi ni Hanmian, sige, kung gusto mo, kumain ka pa. At binigyan niya si Yu Huan ng isang malaking piraso ng hilaw na karne. Abala si Yu Huan na nagsabi, sapat na ito para sa akin. Bilisan mong kumain. Hindi rin nagsasalita si Hanmian. Tinutulungan siyang hiwain ang karne sa maliliit na piraso. Pinagaya ang kanyang estilo na ayos na ang lahat. Ibinigay sa kanya at sinabi, lalabas ako sandali. Manatili ka sa yungib at huwag maglakad-lakad. Narito ang aking amoy. Hindi lalapit ang mga mabangis na hayop. Pagkatapos sabihin ay aalis na. Agad na nagsalita si Yu Huan. Hanmian, babalik ka, di ba? Pagkatapos sabihin, nakatingin siya sa kanya ng may pag-asa. Tumingin si Hanmian sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Ito ang kanyang yungib. Siguradong babalik siya. Pero sinabi pa rin niya. Tumalikod at umalis. Hindi na rin inintindi ni Yu Huan siya. Dahil sinabi niyang babalik siya. Kaya't hindi na siya natatakot. Nagsimula siyang masayang kumain ng inihaw na karne. Nang matapos kumain ng karne, saka naisip ni Yu Huan. Wala pa siyang nilinis ang ngipin at mukha. Tumakbo siya pabalik sa yungib at tumingin. Talagang walang-wala ang bahay. Isang kama lang at may balat ng hayop. Wala namang anuman. Mukhang nahulog ang loob niya sa isang mahirap na ahas. Pero kahit anong mangyari, ang pag-ibig ay sapat na. Ang masayang buhay ay dapat likhain sa pamamagitan ng masisipag na kamay. Pero parang hindi niya ako pinapansin. Nagsasalita si Yu Huan sa kanyang sarili. Naalala ni Yu Huan ang mukha ni Hanmian. Muli na namang umangat ang kanyang damdamin. Masaya siyang may dalang kanyang mga gamit sa pagligo at tasa. Naglakad siya patungo sa maliit na ilog kung saan siya unang nakilala si Hanmian. Kahit na hindi siya pinapayagan ni Hanmian na lumabas. Pero dapat ay walang masama sa tabi ng ilog. Kahapon, nagtagal siya sa tabi ng ilog at wala namang nangyari. Pagdating sa tabi ng maliit na ilog, naghilamos at nagsipilyo siya. Bakit hindi na lang maligo? Ang init ng panahon at ang pawis ay nakakapanghi. Dapat ay walang ibang tao sa paligid. Habang iniisip ito, inalis ni Yu Huan ang kanyang sunscreen at pantalon. Nakasuot ng spaghetti strap at shorts, pumasok siya sa ilog. Masayang humuhuni habang naliligo. Oh, may isang maliit na babae dito. Ha, halika na. Ibalik mo. Halos nawala si Yu Huan sa tinig na ito. Naguluhan at itinaas ang kanyang ulo. Natagpuan na may 4 na lalaki sa dalampasigan na papalapit sa kanya. Mabilis niyang sinuri ang mga taong ito. Magaganda ang mga hitsura ng mga lalaki sa mundong ito. Ang 4 na ito ay mga uri ng matitipunong lalaki. Sandali, anong balak nyo? Si Yu Huan ay naguguluhan. Nagmamadaling sumigaw. Anong ginagawa, ha? Maliit na babae, nag-iisa ka dito. Isa sa kanila ang nagsalita at bumaba sa ilog. Huwag kang gumalaw. Sandali ka lang. Sino kayo, anong tribo kayo? Pinipilit ni Yu Huan na kalmahin ang sarili. Kung ang mga taong ito ay mula sa tribo, dapat ay hindi siya papahirapan. Sa pinakamasama, gusto lang siyang dalhin pabalik sa tribo. Ang mga tao sa tribo ay hindi mahihirapan ang mga babae. Bakit ang dami mong tanong, maliit na babae? Nakuha ka namin. Ikaw na ang sa amin. Sumama ka sa amin. Habang sinasabi ito, lalapit na siya para dakpin siya. Sa pagkakataong ito, napilitan si Yu Huan na ngumiti ng pilit. Naku! Sa wakas, narinig ko na ang salitang ito. Pero hindi ito si Hanmian na nagsabi sa kanya. Iniisip ni Yu Huan na kailangan munang makontrol ang mga taong ito. Kaya't pinilit niyang sabihin, kung susunod ako sa inyo, kailangan kong malaman kung sino kayo. Anong tribo kayo? Sa dalampasigan, may isang lalaking puno ng kalamnan. Ang lalaking iyon ay sumisigaw ng malakas at magaspang. Grey Wolf, bakit ka nag-aaksaya ng oras sa kanya? Bilisan mo, ito ang teritoryo ng ahas na iyon. Kung hindi tayo alis, magkakaroon tayo ng problema sa kanya. Yung tinatawag na Grey Wolf ay lumapit. Kinuha niya si Yu Huan at naglakad patungo sa dalampasigan. Si Yu Huan ay naguluhan. Mukhang nakatagpo siya ng ligaw na hayop. Kung madadala siya nila pabalik, ano ang mangyayari? Wala nang dapat isipin, alam na. Si Yu Huan ay pilit na lumalaban. Ano ang balak nyo? May kasama akong iba. Hindi kayo palalampasin ng kasama ko. Pakibitiwan ako. Kahit na ganito ang kanyang sigaw. Pero sa loob-loob niya, hindi siya sigurado kung aalagaan siya ni Hanmian. Siya ang nagpilit na manatili sa tabi ni Hanmian. Lalo na't wala si Hanmian dito ngayon.
Ang Grey Wolf ay dinala siya sa dalampasigan. Kasama, hindi mo naman tinutukoy ang ahas na yon, di ba? Siya ay katulad natin. Lahat tayo ay mga ligaw na hayop. Pero kung susundan mo siya, mamamatay ka sa taglamig. May 4 kami. Poprotektahan ka namin. Huwag kang matakot. Bilisan mo, huwag nang magsalita ng walang kabuluhan. Sumigaw ang muskular na lalaki. Pagkatapos niyang magsalita, ang ilan sa kanila ay naging mga hayop. Si Yu Huan ay natakot na natakot. Hindi pa siya nakakapagsalita ng sino ang humihingi ng proteksyon mula sa inyo, at nakatitig na siya. Ano itong bagay na ito? Hindi pa niya nakikita ng maayos ang anyo ng 4 na higanteng ito. At siya ay nahuli at dinala sa likod ng wolf habang mabilis na tumatakbo. Sinugod ng taong hayop kasama si Yu Huan, ang kagubatan kung saan siya unang napunta. Si Yu Huan ay nasa likod ng Grey Wolf. Ang mabilis na paguga ay halos nagdulot sa kanya ng pagsusuka. Ang kanyang mga hita at braso ay puno ng mga sugat mula sa mga sanga. Siya ay puno ng pagdaramdam at pagsisisi. Hindi siya dapat pumunta upang maligo. Ito ay talagang hindi katulad ng inaasahan niyang mapilit na pag-ibig. Ang kanyang mga gusto ay maaaring ituring na pampasigla. Kahit na ganito, hindi niya ito matanggap kahit na mamatay siya. O kaya naman ay 4 ng sabay-sabay. Sa katunayan, walang nangyaring masama noong nakaraang araw. Talagang dahil sa magandang kapalaran. Naglakas loob siyang sumunod kay Hanmian at natagpuan ang kanyang yungib. Nanatili siya roon. Kung si Hanmian ay naging matigas kahapon. Sa unang araw, kailangan na niyang pilitin ang kanyang sarili sa kanya. Ay, ano bang iniisip niya? Halos mamatay na siya. Bakit pa niya iniisip ang mga bagay na ito? Pinilit ni Yu Huan ang kanyang sarili na kalmahin ang sarili. Imposible ang magligtas ng sarili. Malayo ang agwat ng lakas ko sa mga beastman na ito. Isang kamay lang ay kayang patayin siya. Ano ang gagawin? Tumalon mula sa likod ng lobo at mamatay sa pagkakahulog. Ayaw niyang mamatay. Pero ang madala at pilitin na mainsulto at mamatay ay mas masakit, hindi ba? Hindi naman siya nagmamalasakit sa mga bagay tulad ng puri. Pero hindi ba't sinasabi sa mga libro na ang mga ligaw na hayop ay nangaagaw? Ang mga babae ay walang tigil na mga abala. Pinipilit na mga anak. Hindi ba't sa hindi magtagal ay mamamatay siya sa pagdurusa? Bukod dito, 4 sila. 4 na tao na walang tigil araw-araw. Ayaw kong isipin. Si Hanmian, kapag bumalik, hindi niya ako makikita. Hahanapin ba niya ako? Ay, malamang hindi. Kahit gustuhin niyang hanapin, hindi niya ako mahahanap. Si Yu Huan ay unti-unting lumalayo sa tahanan ni Hanmian. Ang puso niya ay bumabagsak sa kawalang pag-asa. Sige, ganito na lang. Sa huli, pareho namang kamatayan ang kahahantungan. Kaya tumalo na tayo. Pero kung hindi mamatay at maputol ang kalahati, ano ang gagawin? Siya ay naguguluhan kung dapat bang tumalon o hindi. Biglang huminto ang Grey Wolf. Itinaas ni Yu Huan ang kanyang ulo at tumingin sa harap. Isang itim na malaking ahas na kasing laki ng refrigerator na may 2 pinto. Ang itim na malaking python ay humarang sa daan. Ang katawan ng ahas ay nakatago sa likod. Ang gubat ay luntiang-lunti. Hindi niya makita kung gaano ito kahaba. Biglang tumalon ang puso ni Yu Huan. Ito ay si Hanmian, isang ahas din. Siya ba ay si Hanmian? Hindi na nag-isip pa. Agad siyang sumigaw sa harap. Hanmian! Ikaw si Hanmian, di ba? Tulungan mo ako, Hanmian. Tumalon ang puso ni Hanmian. Alam ng maliit na babae na siya ay isang ahas na hayop. Lumabas siya upang kumuha ng asin para sa maliit na babae at nang bumalik. Hindi niya siya natagpuan sa yungib. Dapat ay hindi siya umalis. Dahil ang kanyang mga bagay ay nandoon pa sa yungib. Natatakot siyang makatagpo siya ng panganib. Kaya't lumabas siya upang hanapin siya. Natagpuan ang kanyang damit sa tabi ng ilog. Naamoy din niya ang amoy ng ibang mga hayop. Sumunod sa iba. Sige, tingnan na lang natin. Kung gusto niyang umalis, hayaan siyang dalhin ang mga bagay niya. Dapat mahalaga ang mga yon sa kanya. Sinundan niya ang amoy at natagpuan siya. 4 na beastmen. Lahat sila ay may mahabang balahibo. Dapat nagugustuhan ito ng babae. Pero pinigilan pa rin siya. Iniisip na hayaan siyang dalhin ang mga bagay niya. Hindi niya akalain na hihilingin niyang iligtas siya. Ayaw niyang sumama sa kanila. Kaya't siya ay naging tao. Yu Huan, ayaw mo bang sumama sa kanila? Nakita ni Yu Huan si Hanmian na naging tao. Umiiyak sa saya, siya nga talaga. Wala nang dahilan para mamatay. Agad siyang tumalon mula sa likod ng lobo. Nararamdaman din ito ng lobo. Agad siyang naging tao. Niyakap ng Grey Wolf si Yu Huan. Siya ang sinasabi mong kapareha, di ba? Haha, siya at kami 4. Sigurado ka bang kaya kanyang iligtas? Si Yu Huan ay pilit na lumalaban. Hindi ko talaga napansin kung ano ang sinabi ng wolf. Siya ay sumisigaw patungo kay Hanmian. Hanmian, gusto kong makasama ka. Ayaw kong sumama sa kanila. Tulungan mo ako. Naintindihan ni Hanmian. Ito ay ninakaw. Tumingin siya sa Grey Wolf. Hindi mo ba narinig kung ano ang sinabi niya? Bitawan mo siya, hindi ko kayo papatayin. Ang mga hayop na yon ay naging tao rin. Ang muskular na lalaki ay sumisigaw kay Hanmian.
Kung papayagan mo akong umalis, hayaan mo akong umalis. Kung sino ang makakita, siya ang mayari. Sa kakayahan mo. Sa totoo lang, natatakot din sila sa loob nila. Ang ahas na ito ay isang 5-tier beastman. Mahirap talunin, pero mahirap makakuha ng isang maliit na babae. Paano ko siya basta-basta pakakawalan? Tumingin si Hanmian sa kanya ng malamig na tingin. Sige, binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Pagkatapos sabihin yon, siya ay naging anyong hayop. Si Yu Huan ay itinapon ng Grey Wolf sa lupa. Ilang hayop ang naging anyong hayop at nakipaglaban sa ahas. Ang puso ni Yu Huan ay mabilis na tumibok. Dito niya lang nakita kung ano ang mga hayop na ito. Isang Grey Wolf at isang Brown Bear. Dalawang gray na parang mga asong ulol. 4 na malalaking nilalang ang sabay-sabay na tumalon patungo sa itim na ahas. Pero ang dalawang asong ulol ay hindi pa nakakalapit. Agad silang tinamaan ng buntot ng itim na ahas at tumama sa malaking puno. Ang Brown Bear at Grey Wolf ay nakipaglaban sa itim na ahas. Napakabilis ng kilos. Hindi talaga makita ni Yu Huan. Habang siya ay nag-aalala, nakita niyang bumagsak ang isang asong ulol na nanginginig. Papalapit ito sa kanya. Agad siyang umiwas at tumakbo patungo sa itim na ahas. Nakita ni Hanmian na ang maliit na babae ay tumatakbo patungo sa labanan. Nag-alala siya. Hindi na niya inisip kung siya ay masasaktan. Isang buntot ang tumagilid sa Brown Bear. Pero tinamaan siya ng isang pangil ng Grey Wolf. Sa sakit, ginamit niya ang buntot upang balutin ang Grey Wolf ng mahigpit. Nagbigay siya ng matinding suntok. Sa isang lakas, ang Grey Wolf ay nabasag ang mga buto. Tahimik na namatay. Hindi niya talaga gustong patayin sila. Ayaw niyang makita ng maliit na babae ang kanyang marahas na bahagi. Pero kung magpapatuloy pa, baka pati ang maliit na babae ay masaktan din. Mabuti na rin kung makita niya ang kanyang malupit na bahagi. Sa anumang kaso, hindi naman sila magkakasama. Nakatingin sa 3 hayop na nasa lupa na halos patay. Iniisip na sabay-sabay na silang patayin. Pero nakita niyang tumatakbo ang maliit na babae patungo sa kanya. Natatakot na masaktan siya, kaya't nagbago siya ng anyo at tinanggap siya. Niyakap ni Yu Huan si Hanmian. Pumasok siya sa kanyang mga bisig. Hindi makapagsalita sa pagyak. Biglang naramdaman ni Hanmian ang malambot at mabangong katawan sa kanyang mga bisig. Pula na ang kanyang mga tainga. Hindi na alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay. Matigas na ibinaba ang kanyang ulo upang tingnan siya. Pero nakita niyang puno ng sugat ang kanyang mukha, braso, at binti. Lahat ay sugat at may ilan pang umaagos na dugo. Basang-basa ng luha at dugo ang kanyang mukha, nakapanlulumo tingnan. Nag-alala si Hanmian. Wala na siyang gana sa laban. Ang mga sugat ay sobrang lalim. Ang mga hayop na iyon ay mukhang hindi na mabubuhay. Wala namang manggagamot ang ligaw na hayop para gamutin ito. Ang ganitong sugat ay tanging maghihintay na lamang sa kamatayan. Walang dahilan para pumatay pa sa harap ng maliit na babae. Kinuha niya siya sa kanyang mga bisig at walang salitang naglakad pabalik. Natapos na umiyak si Yu Huan. Doon lang niya napagtanto na niyayakap siya ni Hanmian. Ang puso ay bumagsak sa tamang lugar. Sa oras na ito, hindi na siya natatakot. Yakap ng 2 kamay ang leeg ni Hanmian. Maingat niyang sinabi, "Nagkamali ako. Hindi ko dapat tumakbo palabas ng yungid. Nagpunta ako para maligo. Hindi na mangyayari muli." Nang marinig ito, tumingin si Hanmian sa kanya. Hindi siya nagsalita ngunit nag-iisip siya sa kanyang isipan. Alam ng maliit na babae na siya ay isang ahas na hayop. Ngunit nais pa rin niyang makasama siya. Tiyak na dahil ito sa kanyang paglimot sa lahat ng bagay. Sabihin na lang sa kanya pagkatapos bumalik. Ano bang hinaharap mayroon sila? Nakita ni Yu Huan na hindi siya pinapansin ni Hanmian. Sa isip niya, ang ahas ay talagang maganda ngunit medyo malamig. Sobrang hindi siya mahilig makipag-usap. Ito ba ay isang uri ng tahimik na may pagnanasa? Paano ito gagamutin? Paano haharapin ang tahimik na may pagnanasa at malamig na lalaki? Ano ang naiisip? Siya ay ngumiti. Hinawakan ang ulo ni Hanmian. Malakas na hinalikan siya sa mukha. Si Hanmian ay nataranta at itinapon siya pababa. Si Yu Huan ay halos nabasag na. Ano bang masama sa paghalik ko sa'yo? Sinalba mo ako. Ikaw na ang sa akin. Naghalik lang ako. Basta't itapon mo ako. Siya ay nagumpisang magbula ng may katwiran. Hindi na ako makabangon dahil sa'yo. Hilahin mo ako pataas. Yakapin mo ako pabalik. Hindi na ako makagalaw. Wala na akong kakayahang alagaan ng sarili. Ikaw ang dapat managot sa iyong ginawa. Si Hanmian ay halos napatawa sa galit. Tumingin sa maliit na babae na nakadapa sa lupa. Hindi ko alam kung bakit siya may ganitong mga baluktot na ideya. Maayos akong naliligo. Nabasaan ako ng tubig mula sa kanya. Umalis na ako. Muli siyang humabol sa kuweba. Siya naman ang tumitingin sa akin habang naliligo. Pero sinasabi niyang nakita niya akong hubot-hubad. Gusto niyang ialay ko ang sarili ko sa kanya. Sinalba ko siya. Ako na naman ang sa kanya. Sige na, sabihin ko na lang ng diretsyo. Para hindi na siya gumawa ng kung ano-ano. Si Yu Huan, ako ay isang ahas na tao. Walang tribo, ako ay isang ligaw na hayop.
Malamig na sinabi ni Hanmian. Si Yu Huan ay hindi maintindihan kung bakit niya ito sinasabi sa oras na ito. Alam ko na, ano mayon? Ang mga ahas na tao at mga ligaw na hayop ay walang kapareha. Sila ay pupunta lamang sa tribo upang agawin ang mga babae sa panahon ng Lei. Agawin ang mga ito, ikulong, at pilitin silang makipagtalik upang manganak. Walang babae ang magugustuhan ng ahas na tao. Lalo na't ako pa ay isang ligaw na hayop. Matapos magpakatatag, sinabi ni Hanmian ito. Alam ko na. Hindi ko kailangan na agawin mo. Hindi ko kailangan na pilitin mo. Agad na sinabi ni Yue Huan. Ngunit sa isip niya, iniisip niya. Nais bang paalisin siya ni Hanmian sa pamamagitan ng mga salitang ito? Hindi pwede. Maaaring hindi siya makasurvive ng isang araw mag-isa. Alam niya ang kanyang kakayahan. Kaya't nagdagdag siya agad ng isang pangungusap. Handang-handa akong makipaganak sa'yo. Hindi ko kailangan na pilitin mo. Pagkatapos sabihin ito, namula siya. Gusto na niyang maghukay ng isang 3 silid na tahanan gamit ang kanyang daliri sa paa. Tumingin si Hanmian sa kanya na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Ang maliit na babaeng ito ay walang natatandaan. Siyempre, hindi rin niya matatandaan ang pagkasuklam sa ahas na tao at ligaw na hayop. Sige, balikan na lang natin ito mamaya. Una, dalhin natin siya para linisin ang mga sugat niya. Yumuko si Hanmian at niyakap siya. Masayang nagisip si Yue Huan. Hindi siya nagsasalita, kaya't parang pumayag na siya. Talaga namang natatakot ang matitigas na babae sa mga malalambing na lalaki. Ganito lang, dapat talagang makipag-ugnayan. Sa totoo lang, hindi lang dahil maganda si Hanmian si Yue Huan. Kailangan talaga niyang sumunod sa kanya. Siya rin ay nagisip ng mabuti tungkol dito. Nagkita sila kahapon sa ganong sitwasyon. Lumiko si Hanmian at umalis. Wala siyang pinilit. Ipinapakita nito na siya ay isang ahas na may prinsipyo. Kaya't naglakas loob siyang sumunod. Kahit na siya ay malamig. Pero sa kanya, medyo maamo siya. Bibigyan siya ng pagkain. Wala siyang ibang hangarin sa kanya. Tinanggap din siya. Isang ahas na may malambot na puso. Kanina, nailigtas na siya. Ipinapakita nito na lumabas siya para hanapin siya. Isang responsableng ahas. Isang tao laban sa 4. Maaaring mataas ang kanyang lakas. Kaya siyang protektahan. Talagang isang perpektong tao sa mundo. Maliban sa patuloy na pagtanggi sa kanya, hindi ito maganda. Kailangan pa ring mag-isip ng paraan pag-uwi. Hindi na nakakatulong ang pag-arte. Subukan na lang ang iba. Hindi ba't sinasabi na mula pa noon, ang mga taktika ay nakakaakit ng puso? Kahit gaano pa katigas ang puso mo. Gagamitin ko rin ang 36 na estratehiya para painitin ang bakal na ito. Si Yu Huan ay nakahiga sa mga bisig ni Hanmian. Nag-iisip ng mga bagay-bagay. Dumating sa tabi ng maliit na ilog. Inilapag ni Hanmian si Yu Huan. Maghugas ka na, hindi naman malalim ang mga sugat. Lahat ay mga gasgas. Wala namang masama, huwag kang matakot. Dito lang naisip ni Yu Huan na mayroon pa siyang sugat. Agad siyang bumaba sa tubig. Napansin na may konting sugat din si Hanmian sa braso. Matagal na silang naglakad sa ilalim ng araw. Hindi nakatiis na magsalita. Hanmian, maghugas ka na rin. Nasa labas ka na. Pagkatapos sabihin, nakaramdam ng hindi tama. Hindi naman siguro niya iniisip na may balak ako, di ba? Yere, hindi naman siya hindi nakakita. Nakita na lahat sa unang araw, okay. Bumaba ka na. Hindi ko naman gagawin sa iyo ang masama. Hindi kita pipilitin. Nakita si Hanmian na hindi gumagalaw. Sumigaw si Yue Huan sa kanya. Alam ba ng maliit na babae kung ano ang sinasabi niya? Pilitin siya. Hindi siya nagpilit sa maliit na babae, kaya swerte na niya yon. Hindi niya ba akalain siya ay isang malaking mabuting tao? Magandang takutin siya para mawalan siya ng pag-asa. Kung susundan siya, hindi siya makakaligtas sa malamig na panahon na ito. Nang maisip iyon, bumaba si Hanmian sa tubig. Umupo siya na nakasandal sa bato, habang pinapahiran ang tubig sa kanyang katawan. Habang iniisip kung paano siya matatakot. Ngunit sa paningin ni Yue Huan, ang kanyang mga galaw ay, Diyos ko, napakaganda ng larawan ng isang basang magandang babae. Hindi nakatiis si Yue Huan at lumapit. Hinawakan ng kanyang kamay ang kanyang pinapangarap na Adam's apple. Nagulat si Hanmian sa kanya. Nahawakan ang kanyang magulong kamay. Hindi si Yu Huan. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Nagtaka rin si Yu Huan. Gusto lang niyang humawak. Paano nga ba siya nakahawak talaga? Gusto ko siya. Pero may gusto ba akong hindi ko mapigilan? Pero habang tinitingnan ang napakagandang mukha ni Hanmian, naramdaman niyang hindi siya dapat matakot. Ang pagkakataon ay mabilis na lumilipas. Ngayon, napakaganda ng pagkakataon. Nakahawak na siya. Kung mawawala ito, talagang magsisisi siya. Kaya't naglakas loob siyang magsalita. Alam ko. Gusto ko lang talagang humawak sa'yo. Ikaw ang akin. Bakit hindi ko maaring humawak? Naramdaman ni Hanmian na parang may narinig siyang mali. Gusto niyang takutin siya. Pero siya ang naunang humawak. Mukhang kailangan niyang ipakita sa kanya ang tunay na kulay. Hindi niya alam kung ano ang masamang puso ng hayop. Lahat ng babae ay natatakot makipagtalik sa ahas, di ba?
Niyakap ni Hanmian ang kanyang baywang. Pinaikot niya at pinisil ang kanyang tainga habang nagbabanta. Yu Huan, alam mo ba ang magiging resulta ng ginagawa mo? Kaya mo bang tiisin ito? Si Yu Huan ay humawak sa kanyang kamay. Sa isang iglap, halos tumigil ang kanyang puso. Ang malaking kamay na may mga buto. Nagdulot ito ng mga alon sa kanyang puso. Parang may kuryente sa kanyang tainga. Anong magiging resulta? Naalala ang ilang mga eksena. Ang kanyang mukha ay namumula na parang dugo. Hindi ka pa ba nakakakita ng baboy na tumatakbo? Gusto bang gawin ni Hanmian yon? Magkakakilala pa lang, kailangan ng gumawa ng hindi maipaliwanag na bagay. Masyado bang mabilis? Pero hindi siya tumatanggi sa kanyang paglapit. Nagdulot ito ng kasiyahan sa kanyang puso. Kahit gusto pang lumapit ng mas malapit. Anong sitwasyon ito? Gusto ko siya. Kapag gusto mo, nais mo itong makuha. Kahit sa puso o katawan. Kapag nagmamahalan, hindi maiiwasan ang damdamin. At pagkatapos ay mas malalim na komunikasyon, hindi ba ito normal? Walang pagkakaiba kung maaga o huli. Si Yu Huan ay nagpasya na. Muli siyang umusad at itinaas ang kanyang dibdib. Hinawakan niya ang kanyang ulo at hinalikan ang kanyang mga labi. Talaga bang hindi alam ng maliit na babae kung ano ang takot? Mukhang sigurado siya na hindi siya gagawa ng masama sa kanya. Hinalikan ni Yu Huan mula sa kanyang mga labi pababa. Ang mainit na mga labi ay huminto sa kanyang Adam's apple. Si Hanmian ay nakaramdam na ang buong katawan niya ay. Bawat selula ay naguguluhan. Ang bango niya at ang lambot. Parang nawawala na ang kanyang katinuan. Naramdaman ni Hanmian na nagiging hindi na kontrolado ang mga bagay. Hindi siya pwedeng ganito. Gusto lang niyang takutin siya. Pero hindi siya natatakot at siya pa ang nag-initiate. Ito ang hindi niya inaasahan. Paano matatapos ang sitwasyong ito? Si Yu Huan ang unang nagsabi sa kanya na gusto siya. Hindi siya nahihiya at handang maniwala sa kanya. Ang taong lumalapit sa kanya. Imposible na walang kahit kaunting alon sa kanyang puso. Hindi siya kumilos sa kanya kahapon. Dahil ayaw niyang makita ang mga tingin ng pagdiriin. Ayaw niyang ulitin ang landas ng kanyang ama at ina. Pero alam niya na siya ay isang ahas na hayop. At sinabing gusto siya. Siya ay napakaganda at napaka-cute. Ngayon ay ayaw na niyang saktan siya. Hindi siya pwedeng gumawa ng anumang bagay habang siya ay nakakalimot sa lahat. Ang mapanlinlang na pagmamayari sa kanya ay nakasama sa kanya. Nagbago na ang kanyang kalooban. Pero ang resulta ay pareho pa rin. Hindi siya pwedeng dalawin. Siya ay isang malamig na dugo na tao hayop. Kailangan niyang matulog ng taglamig sa buong malamig na panahon. Ang mga babae sa tribo ay nasa ilalim ng proteksyon ng maraming mahabang balahibong lalaki. Marami pang mamamatay at masasaktan. Paano siya makakaligtas mag-isa? Kapag siya ay nakipagtalik sa kanya, mag-iiwan siya ng kanyang mga bakas at amoy sa kanya. Hindi siya matatanggap ng tribo. Pero si Yu Huan ay hindi maaaring hindi pumunta sa tribo. Siya ay napakaganda at napakamahalagang babae. Dapat siyang pahalagahan ng tribo, na inaalagaan at pinapahalagahan ng mga lalaki. Sumusunod sa kanya, tanging walang katapusang panganib at paglalakbay. Ang taglamig na pagtulog ay hindi kailanman naging tulad ng sandaling ito. Napupuot siya sa kanyang pagkaka-snake beast. Kung hindi siya snake beast, kung gayon siya at siya, nasira ang kanyang depensa. Ang maliit na babaeng ito ay talagang walang kaalam-alam sa panganib. Ito ang kanyang nakatagpo. Paano kung ibang tao ang nandyan? Kung magpapatuloy ito, hindi niya alam kung ano ang magagawa niya. Inilagay niya si Yu Huan sa tubig. Agad siyang tumayo at tumakbo patungo sa pampang. Si Yu Huan ay itinapon sa tubig. Naguguluhan siya, ano ang nangyari? Kanina ay maayos naman. Hindi ba kailangan yon? Siya ay sobrang aktibo na. Tumakas na naman ang ahas. Ang hininga ay naipit sa dibdib. Hindi makababa o makataas. Ang sayi na kanina ay nagpasigla sa kanyang katawan. Malambot na halos hindi siya makaupo. Nagalit at nagdalamhati. Siya ay nagiging mausisa sa pag-ibig. Walang kaalam-alam. Ang oras ay naguguluhan. Para bang siya ang nagdala ng bagay sa harap ng tao. Nagsasabi habang umiikot ang buntot. Kumain ka na, kumain ka na. Kinuha ng tao ang mga chopstick at dinampian ito. Inilapit ito sa kanyang mga labi at mukhang kakainin na. Pero ibinagsak niya ang chopstick at umalis. Ganito lang siya nawalan ng gana. Ayaw pa nga niyang subukan. Si Yu Huan ay nakatingin sa nakatayo sa tabi ng dalampasigan na may balat ng hayop. Ang kanyang palda ay may mga patak ng tubig. Siya ay tahimik na nakatingin sa kanya. Walang alon o pagkabahala sa kanyang mga mata. Bakit ako nakatagpo ng ganitong tao? Isang bagay na hindi sumusunod sa nakagawian. Kung hindi, hindi sana siya nagkakagulo ng ganito kahirap. Kaya pala kanina ay siya lamang ang nag-iisa. Na naligaw ng isip at damdamin na hindi makaalis. Patuloy siyang nakatingin sa kanya na tila gising habang siya ay nalulunod sa dagat ng pagnanasa. Naramdaman ni Yu Huan na nawala ang kanyang mukha sa harap ni Hanmian. Ano bang pagmamahalan ang meron? Hindi kailanman. Ito ay ang kanyang pag-ibig sa kanya mula sa unang pagkikita. Na pinipilit lamang.
Hindi kailanman sinabi ni Hanmian na gusto niyang makasama siya. Pero bakit siya gumawa ng ganito kanina? Hindi siya gusto, ayos lang. Pero bakit hindi niya siya tinanggihan sa paglapit? At sinasabi pa kung ano ang magiging resulta. Kung hindi siya nagudyok sa kanya, may isip ba niyang kailangan ng dalawa ang ganito at ganyan? Bukod pa rito, hinawakan pa niya. Hinawakan at tumakbo na parang basurang ahas. Naging ganito ang gulo. Ang kahihiyan. Paano na sila makikisalamuha sa hinaharap? Talagang naniwala ako sa kanyang kasamaan. Nahulog sa kanyang bitad. Ganito na nga, iniisip pa rin na makikisalamuha muli. Umalis ba? Pero nakatingin kay Hanmian. Siya ay talagang hindi kontento. Si Yu Huan ay naniniwala na wala ng pag-asa. Ang iba ay naglalakbay bilang pangunahing tauhan na patuloy na lumalaban at umuunlad. Maraming tao ang humahanga. Pero siya ay naglalakbay bilang isang walang isip na pangalawang tauhan sa pag-ibig. Pag-ibig na hindi natamo. Kung sinabi ni Hanmian na gusto siya, ang sitwasyon kanina ay maituturing na siya ay isang marangal na tao. Kalma at may kontrol. Pinahahalagahan siya at ayaw ng basta-basta humingi. Pero hindi niya kailanman sinabi. Nilandi siya. Nang siya ay nalilito at handang ibigay ang kanyang sarili. Tumakbo siya. Hindi tumanggi, hindi responsable. Nasa kanya siya. Ang mapanlinlang na ahas na ito. Siguradong pupunta siya sa tribo. Hindi dapat masayang ang kanyang propesyon sa tradisyonal na medisina. Gusto rin niyang maging pangunahing tauhan na hinahangaan. Pero kailangan din niya ang ahas na ito. Hindi siya naniniwala. Si Yu Huan ay nanumpa sa kanyang puso. Putang ina. Ikaw, mabahong ahas. Hindi ka interesado sa akin, di ba? Naglalaro ka ng mataas na malamig, di ba? Naglalaro ka ng hindi naguguluhan, di ba? Kung hindi kita mapapasa, papakantahin kita sa pagkatalo. Mabubuhay ako sa mundong ito. Nahuli kita, mapagmataas na ahas. Pagkatapos ay hindi ka makakaalis. Magdadala ng isa pang lalaki. Papakabugin kita, ikakainis kita. Sa oras na ito, tinitingnan ni Hanmian si Yu Huan na hindi gumagalaw sa tubig. Para bang nabato, para bang nandyan siya. Biglang sumakit ang puso. Baka naman lumaki ang biro. Natakot ba siya dito? Gusto lang niyang malaman niya ang masamang puso ng mga halimaw. Kung ganoon siya kanina, baka makatagpo ng ibang mga halimaw. Ay, bakit sa tuwing naiisip ko siya kasama ang ibang mga halimaw? Parang hindi komportable ang pakiramdam ko. Sige na, ayoko nang isipin, sumisikat na ang araw. Gutom na siya buong araw at may mga sugat pa siya. Hindi siya pwedeng magtagal sa tubig. Han, umakyat ka na, kailangan na nating umuwi. Si Yu Han ay nagmumura sa isip niya sa mabahong ahas na ito. Iniisip kung paano siya parurusahan sa hinaharap. Bigla siyang nakarinig ng kanyang boses. Anong tawag niya sa kanya? Tinawag niya siyang Han. Sabi niya, kailangan na nating umuwi. Hindi rin siya umalis kagaya ng ginawa niya kahapon. Lumiko siya at umalis na iniwan siya. Ibig bang sabihin, hindi ko na kailangang magpakatanga at habulin siya. Nang hihina ang mga binti ko, hindi ako makatayo. Yakapin mo ako at dalhin mo ako pabalik. Si Yu Han ay nag-iisip na gusto niyang talunin ang ahas na ito. Para sa paghihiganti sa mga paglapastangan. Tama na ang walang hiya at walang katuturan na pag-ugali. Mahina ang puso niya basta't hayaan siyang makipag-ugnayan sa kanya. Kung araw-araw silang magkasama, may pag-asa. Tumingin si Hanmian sa kanya ng ilang sandali. Walang magawa, nilapitan niya ito at niyakap. Walang damit ang itaas na bahagi ng katawan ng dalawa. Magkadikit ang kanilang balat. Hindi may paliwanag na pagkakaakit at kahihiyan. Inilagay ni Hanmian siya sa bato at pinaupo ng maayos. Kinuha ang sunscreen na damit sa dalampasigan at sinuot ito sa kanya. Hawak ang pantalon, sinabi niya sa kanya. Hubarin ang ibabang bahagi. Isuot mo ito. Magkakasakit ka kung basa ang suot mo. Si Yu Huan ay nakatitig sa kanya. Siya ay mahinahon at maingat. Alam niyang alagaan ang iba. Pero paano naman? Kung hubad, di hubad, sino ang natatakot? Sa anumang kaso, ikaw rin ay isang malamig na ahas. Mabilis na hinubad ni Yu Huan ang enge. Naguluhan si Hanmian at agad na humarap. Alam ko na hindi ka makakaya. Dahan-dahan niyang sinuot ang pantalon. Nilabhan ang enge at ang spaghetti strap. Kinuha ang naiwang toothpaste at toothbrush sa tabi ng dalampasigan. Naglagay ng isang baso ng tubig. Ibinuka ang mga braso. Niya akong niyakap pabalik. Hindi na ako makalakad. Niya siyang niyakap at dinala pabalik sa yungib. Naging komportable ang pakiramdam ni Yu Huan. Kung alam ko lang na ganito kadali kausap si Hanmian. Kanina, nagalinlangan ako kung paano kami dapat makipag-ugnayan. Talagang nag-aalala ang isang walang silbi. Bumalik sa yungib. Inayos ang mga bagay. Ibinigay ni Hanmian ang asin sa kanya. Tumingin si Yu Huan sa dilaw na asin. Pero sa loob, labis ang kanyang kasiyahan. Hanmian, lumabas ka ngayon para kumuha ng asin para sa akin. Tumango si Hanmian. Huwag kang lalabas. Pupunta ako sa pangangaso. Babalik ako agad. Ang nakuha ni Hanmian sa pangangaso sa araw ay ipinalit. Ngayon, kailangan na lang manghuli. Patuloy na tumango si Yu Huan.
magpakatatag ka. Hindi na ako tatakbo ng walang dahilan. Pagkatapos umalis ni Hanmian, nagsimula nang mag-isip si Yu Huan. Hindi pwede na ganito lang ang pagkain ng inihaw na karne buong araw. Ang mahalaga ay tubig na kailangan niyang gamitin sa paghuhugas. Kapag kailangan niyang uminom ng tubig, hindi pwedeng palaging si Hanmian ang magdadala sa kanya. Kailangan na ng balde at mga kawali at iba pa. Kung hindi, bukas ay hayaan si Hanmian na dalhin siya sa labas. Nakahanap ako ng mga angkop na puno at bato para gumawa ng balde at palayo. Talagang hindi siya makalabas mag-isa. Gutom na siya. Kumuha siya ng piraso ng tsokolate para mapuno ang tiyan. Ayaw niyang kumain ng marami. Sa totoo lang, hindi naman marami ang dala niya. Maaaring hindi na siya makakain ng mga bagay na ito sa hinaharap. May mga piraso ng kalungkutan na muling sumibol sa kanyang puso. Si Yu Huan ay naulila sa kanyang mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan noong siya ay 5 taon. Sumunod siya sa kanyang lolo at nagtagumpay na makaligtas hanggang sa ganitong edad. Noong siya ay nasa 3 taon ng kolehiyo, umalis din ang kanyang lolo sa kanya. Palagi siyang sumusunod sa mga alituntunin. Mag-aral ng mabuti. Natatakot siyang madistract kaya hindi siya nakipagrelasyon. Ayaw lang niyang mag-alala ang kanyang lolo. Gusto niyang maging orgulo ng kanyang lolo. Sa kabila ng hindi pa siya nagtatagumpay, umalis na ang kanyang lolo. Palagi siyang namuhay ng maingat, napuno ng takot. Umabot na siya ng mahigit 20 taon. Wala siyang hilig. Wala siyang mga paboritong bagay. Wala rin siyang mga malalapit na kaibigan. Magalang siyang nakikisalamuha sa lahat. Pero hindi siya kailanman nagbigay ng puso. Patuloy siyang natututo ng iba't ibang bagay. Masigasig na masunurin. Sinisikap na maging mas mahusay. Sinisikap na tanggihan ang iba't ibang manliligaw. Sinisikap na gampanan ang papel ng mataas na bulaklak. Pero ang nais niyang panatilihin ay hindi na natili. Mahigit 1 taon nang umalis ang kanyang lolo. Medyo nakalabas na siya. Nais na niyang magpahinga mula sa matagal na pagkabahala. Pero bigla na namang pumasok sa mundo ng mga hayop. Sa mundo ng mga hayop, naging biktima ng iba't ibang pang-aabuso. Ang mga ligaw na hayop ay nanakit sa kanya. Ang malamig na pagkatulog ay nanakit sa kanyang puso. Ayos lang. Sa mundo ng mga hayop, hindi na kailangang maging maingat. Panatilihin ang pagkatao, nagiging pekeng tao na. Mula ngayon, dapat tumawa at umiyak ng malakas. Ang mga gusto ay dapat makuha. Ang mga nais ay dapat ipaglaban. Kahit na anong paraan. Ano ang halaga ng reputasyon? Sa gitna ng kasiyahan at tiwala, si Hanmian ay bumalik na may dalang ligaw na baboy. Tahimik siyang nanood habang siya ay nag-aalis ng balat at nagpuputol. Hindi makaalis ang tingin. Marahil ay mayroong kagandahan sa mata ng kanyang minamahal. Si Yu Huan ay nakakaramdam na ang bawat galaw ni Hanmian ay may kakaibang kulay. May mga patak ng dugo sa kanyang mukha at katawan. Ngunit ang kanyang nakakamanghang mukha ay may 2 patak ng dugo. Ngunit mas nakakaakit ito sa puso. Sa maputing dibdib, dahan-dahang dumadaloy pababa ang kaunting pula kasunod ng kalamnan ng dibdib. Hindi na makakahinga. Si Yu Huan ay nakakaramdam na siya ay may sakit. Ang tao ay maaaring ganito. Kapag ito ay nasindihan, mahirap nang makontrol. Ito ang tinatawag na alam ang lasa kapag natikman. Bago sinabi ni Hanmian kung ano ang mangyayari. Hindi niya ito naisip. Ang iniisip lang ay kung gusto siya, dapat siyang sumunod sa kanya. Araw-araw, maganda ang kanyang pakiramdam. Pero ngayon, gusto niyang ipinatong ang kamay ni Hanmian sa kanyang puso. Gustong-gusto niya ang kilig na dulot ng ganitong paghawak. Gusto niyang kagatin siya. Kung mas hindi niya makuha, mas gusto niya ito. Hindi niya mapigilan. Talagang nakakahiya at mahirap ipahayag. Ang pakiramdam ng labis na kahihiyan. Natatakot siyang makagawa ng kahiyahiya. Lumiko siya at tumakbo pabalik sa yungib. Ang puso niya ay mabilis na tumitibo. Nakahiga sa batong kama. Parehong nakakahiya at nakakakilig. Nag-iisip ng mga walang kabuluhang bagay. Hindi alam kung gaano nakatagal. Ibinigay ni Hanmian sa kanya ang 1 piraso ng inihaw na karne. May masamang balak siya. Hindi siya makatingin sa kanya. Tahimik siyang nagsimula kumain. Nang makita ni Hanmian na tapos na siyang kumain, dapat ay busog na siya. Pinainom siya ng kaunting tubig. Kinuha ang balat ng hayop at inilatag ito sa lupa. Naghahanda ng matulog. Ang liwanag ng buwan ay sumasayaw sa loob ng yungib. Ang ilaw ay madilim at malabo. Natakot ako ng sobra ngayon. Hindi ako makatulog mag-isa. Pwede bang matulog ka sa bato? Wala talaga akong ginagawa. Hindi lang ako makatulog mag-isa. Huwag kang matakot. Maingat na pinag-iisipan ni Yu Huan kung paano siya mahihikayat. Walang masabi si Hanmian. Natatakot siya. Ayaw niyang masaktan siya, tama ba? Pero hindi ito naintindihan ng batang ito. Hindi nakikita ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Lahat ng nangyari sa langit ay malinaw sa kanyang isipan. Alam niyang taos-puso siyang gustong sumunod sa kanya. Kahit hindi niya alam kung saan nagmula ang kanyang pagnanasa. Sa wakas, kakakilala pa lang nila. Wala silang pagkakaintindihan. Pero nararamdaman niyang totoo ito.
Kung talagang susunod siya sa kanyang kagustuhan, mas lalalim ang kanilang ugnayan. Natatakot siyang hindi na siya aalis sa kanya patungo sa tribo. Hindi iyon isang patay na daan. Kung ito ay para lamang sa pansamantalang kasiyahan. Kung ganoon, lahat ay pwedeng pag-usapan. Gusto rin siya nito. Ngunit ayaw niyang mawala ang tanging tao sa mundo na nagmamahal sa kanya. Na mawala ng buhay dahil sa kanya. Wala siyang kakayahang protektahan siya ng buo. Kaya't nagpasya siyang huwag pansinin siya. Hindi nakakuha ng sagot si Yu Huan. Sa isip niya ay talagang matigas ang puso ng lalaki. Sandali lang. Ano ang gagawin? Sandali lang. Dahan-dahang palagin ang damdamin. Sa paglipas ng panahon, nagkakaroon ng damdamin. Hindi, natatakot akong magbago ito sa paglipas ng panahon. Ano ang gagawin kung isang araw ay tumakbo siya muli? Sa malawak na mundo ng mga hayop, saan siya hahanapin? Si Hanmian ang unang tao na nagustuhan niya. Hindi siya makakakuha sa kanya. Baka maging tinik sa kanyang puso. Tulad ng hindi mapanatili ang tanging pamilya. Habang lalo siyang tinatanggihan ni Hanmian, lalo siyang naguguluhan. Gusto niyang tanggalin siya. Alam ni Yu Huan na mali ito. Ito ay isang sakit. Siya ay may sakit sa isip. Pero hindi niya mapigilan. At ayaw niyang pigilin. Bumangon siya mula sa kama at humiga sa sahig malapit kay Hanmian. Yumakap siya sa kanya mula sa likuran. Lumiko si Hanmian. Tumingin siya sa kanya pero masyadong madilim. Hindi niya makita ang kanyang mukha. Siya ay may sakit sa puso at walang magawa. Inangat siya at inilagay sa batong kama. Umupo siya sa tabi ng batong kama. Si Huan ay masunurin. Nandito ako para samahan ka. Pinagmamasdan kang natutulog. Si Yu Huan ay hinila siya pataas. Ang buong katawan niya ay naging matatag. Ang buong katawan niya ay nagiging masigla. Siya ay walang kapararakan na humahalikan sa kanyang mukha. Ang mga mata ni Hanmian ay puno ng sakit. Lumiko siya at hinalikan ang kanyang mga labi. Ang halik ni Hanmian ay malambot at puno ng damdamin. Pinapayapa nito ang naguguluhang puso ni Yu Huan. Maingat na nararamdaman ang kagandahan ng sandaling ito. Natapos ang halik, yumakap si Hanmian sa kanya. Huan, matulog ka na. Nandito ako para samahan ka. Naaliw si Yu Huan sa malambing at magandang halik na ito. Nakasubsob ang mukha niya sa dibdib niya. Mahigpit ang pagkakayakap niya sa kanyang baywang. Pumikit siya. Naisip niya, kahit na wala pa siyang nagagawa. Pero hindi na natigil ang kanilang relasyon. Siya ang unang humalik sa akin. At niyayakap pa akong natutulog. Napakamahigpit niya sa akin. Gusto niya ako. Naging kalmado ang puso niya. At sa kanya naramdaman na ang pagod na katawan ay parang babagsak na. Unti-unti siyang nakatulog. Narinig ni Hanmian na naging maayos ang kanyang paghinga. Kaya siya ay nakahinga ng maluwag. Nagsimula siyang mag-isip. Napakamatigas ng kanyang ulo. Hindi na pwedeng manatili sa kanya. Ang mahalaga ay hindi ko rin mapigilan. Bukas, humanap ng pagkakataon para sabihin sa kanya ang mga panganib. Maghanap ng tribo para sa kanya ng maaga. Maaaring sabihin na nagtagumpay sila sa kanilang relasyon. Nagising si Yu Huan na puno ng sigla. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, wala siyang nakita na si Hanmian. Nagalala siya. Tumayo siya at umalis sa yungib. Ngunit nakita niyang nag-ihaw ng karne si Hanmian. Siya ay naiinis kay Hanmian na parang ahas. Mayroon bang mga epekto ito? Nakita ni Hanmian ang pag-aalala na dumaan sa kanyang mga mata. Sobrang nasaktan siya. Natatakot ba siyang aalis na naman siya? Halika, Huan, kumain ka. Naghanda na ako ng inihaw para sa'yo. Tinitigan siya ni Hanmian ng may kabaitan. Si Huan ay halos maiyak. Bukod sa hindi niya sinasabi na gusto siya ni Hanmian. Talagang napakabuti niya sa lahat ng bagay. Nakakainis. Kumain siya ng walang ingat. Sinabi niya kay Hanmian, Hanmian, pwede mo ba akong dalhin sa maliit na ilog? Kailangan kong maligo ng kaunti. Gusto ko ring kumuha ng balde para sa tubig. Tumugon si Hanmian. Masaya si Huan na kumuha ng mga bagay na kailangan. Iniunat niya ang kanyang mga kamay kay Hanmian. Walang magawa si Hanmian kundi yakapin siya. Pinabayaan siyang yakapin ang kanyang leeg at magdikit-dikit. Dumating sa tabi ng ilog. Naglinis na ang dalawa. Kaya't umalis na sila patungo sa gubat. Pumasok sila sa gubat. Masayang-masaya si Yu Huan. Tumalon siya mula sa yakap ni Hanmian. Tumingin siya sa kanan at kaliwa. Naku, ito ba ay kawayan? Bakit ito ay mas makapal pa sa timba? Ang ligaw na gulay na ito na mas malaki pa sa diameter ng kawali ay tinatawag na plantain. Ang mga bagay sa mundo ng mga hayop ay talagang labis na nakakamangha. Masaya siyang gumamit ng nat na talim upang maghukay ng iba't ibang ligaw na gulay. At pinabagsak ni Hanmian ang isang makapal at isang manipis na kawayan. At kumuha siya ng isang pugad ng mga itlog ng ibon na hindi niya alam. Kahit na hindi alam ni Hanmian kung ano ang ginagawa niya. Pero nakita niyang masaya siya, kaya't hindi na siya nagtanong. Sinunod niya ang lahat ng kanyang mga utos. Punong-puno ng mga ani. Sabi niya kay Hanmian, maaari mo bang gawing anyong hayop at dalhin ang mga bagay na ito pabalik sa tabi ng maliit na ilog?
Nagatubili si Hanmian ng sandali, at naisip na hindi siya natatakot sa kanya. Kaya't siya ay naging anyong hayop. Dahan-dahan siyang lumabas ng kagubatan, dala si Yu Huan at isang tambak ng gamit. Si Yu Huan ay unang pagkakataon na malinaw na nakita ang kanyang anyong hayop. Sabi niya, ang haba at laki. Umupo siya sa katawan ng ahas. Parang isang butil ng linga sa ibabaw ng pancake. Ang sikat ng araw ay tumama sa itim na kaliskis ng ahas. Naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Ito ang makulay na itim. Pero siya ay medyo maputi. Hindi ba't ito ay itim at puti na magkasama? Ah, talagang magkapareha sila. Natawa si Yu Huan sa kanyang naiisip na banyo. Nakarating sa tabi ng ilog. Nakita ni Hanmian na naging tao si Yu Huan na patuloy na nakangiti. Kaya siya ay sobrang masaya. Hindi nakatiis at hinaplos ang kanyang ulo. Nabalik sa katinuan si Yu Huan. Agad niyang itinago ang kanyang iniisip. Mahalaga ang mga seryosong bagay. Pinayagan niyang putulin ni Hanmian ang kawayan. Pinadulas ang ibabang bahagi ng kawayan. Haha, may balde na. Ang mas manipis ay pwedeng kunin at inumin ng diretsyo. Parang baso. Pwede rin itong gawing mangkok. Hehe, nakakuha ng maraming timba at mangkok. Magandang pakiramdam. Pero ano ang gagawin sa kawali? Bato na kawali. Saan makakahanap ng batong may butas? Naghahanap siya sa tabi ng ilog. Hindi nakatiis si Hanmian na tanungin siya. Huan, ano ang hinahanap mo? Ganitong klase ng bato. May malaking butas sa gitna. Mga ganitong sukat. Ipinapakita niya gamit ang kamay. Nag-isip si Hanmian. Nakahanap ng halos kasing laki na bato. Umupo sa lupa. Hinukay niya gamit ang kanyang mga kamay ang banyo. Nagtaka si Yue Huan. Naghukay ng bato gamit ang kamay. Agad siyang tumakbo papunta roon. Hinila ang kamay ni Hanmian. Diyos ko, nakita ko ang mahahabang daliri niya. May lumitaw na halos 2 sentimetro ang haba na matutulis na kuko. Hinila ni Hanmian ang kamay niya. Maginat, baka makagasgas ka. Pinanood ni Yue Huan siyang mabilis na nag-aalis ng bato mula sa butas. Binalik ang mga kuko. Ibinigay sa kanya. Tumingin siya sa kamay ni Hanmian at humanga sa kahanga-hanga. Inangat ang palayok at tiningnan ng mabuti. Ang gilid ay makinis. Ang kapal ay tama lang. Tumingin siya kay Hanmian na puno ng mga bituin ang mga mata. Hanmian, ikaw na ang aking Diyos, di ba? Diyos ko. Natawa si Hanmian sa kanyang labis na ekspresyon at tono. Hindi ba't kayang gawin ito ng mga lalaki? Sinadya niya akong asarin, di ba? Nawala sa sarili si Yu Huan sa ngiti ni Hanmian. Kasing liwanag ng bulaklak sa taginit. Kasing nakakasilaw ng mga paputok. Ito ang unang pagkakataon na ngumiti siya sa kanya. Kapag ngumiti, ang kanyang mga pisngi ay puno. Ang kanyang itim na mga mata ay tila may mga bituin na kumikislap. Nagliliwanag at makulay. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay bahagyang umangat. At may maliit na dimples pa. Maganda, banayad ngunit mayabang. Hindi na naman siya nakapagpigil. Sa harap ni Hanmian, hindi siya makapagpigil. Para bang nakakita siya ng multo. Binitiwan niya ang palayok. Umupo siya sa katawan ni Hanmian na hindi pa nakatayo. Walang pakialam, hinalikan niya. Agresibo at magulo ang kanyang halik. Walang kabuluhan. Nagulat si Hanmian sa bigla niyang ginawa. At ang puso niya ay naguguluhan sa kanyang walang kaparakan na pagdapo. Kaya't hinawakan niya ang kanyang kamay na walang direksyon. Pinisil niya ang kanyang ulo mula sa likod at hinalikan ito. Nararamdaman ni Yu Huan ang tigas sa ilalim niya. May reaksyon siya. Inilabas ang kanyang kamay mula sa kamay ni Hanmian at sinimulang humawak pababa. Biglang nagising si Hanmian. Hinawakan ang kanyang kamay. Inangat siya mula sa kanyang katawan. Tumingin sa kanyang mga mata at sinabi, Huan, magpakatatag ka. May gusto akong sabihin sa'yo. Muli na namang tinanggihan si Yu Huan. Pero wala na ang galit tulad ng dati. Pakiramdam niya ay hindi siya niloloko ni Hanmian. Dapat ay gusto siya nito. Pero bakit? Sige, sabihin mo. Sinikap niyang kalmahin ang kanyang damdamin. Nais niyang malaman kung ano talaga ang dahilan. Tumingin si Hanmian sa kanya na may komplikadong damdamin. Huan, kailangan kong matulog sa taglamig. Isang buong malamig na panahon. Hindi kita maaalagaan. Mamamatay ka. Naiintindihan mo ba? Hindi inasahan ni Yu Huan na patuloy siyang tinatanggihan. Siya ay natatakot na hindi siya maprotektahan. Sa kanyang puso, siya ay sabay na may hinanakit at nadarama. Sa mundo ng tao, ang mga ganitong lalaki ay napakabihira na. Lalo na sa mundo ng mga hayop. Hindi niya alam kung ang makatagpo ng ganitong tao ay swerte o malas. Gusto lang niya siya dahil sa pagmamahal. Mas ligtas na sumunod sa kanya. Siya ang patuloy na tumatanggi. Siya ay nagalit at nagalit na nagiging mas baliw. Ang ganitong pagmamahal ay may sakit. Hindi niya naisip na ito ay pamatagalan. Naantig at nahihiya. Siya ay abala sa pagsasalita. Alam ko na ang mga ahas ay natutulog sa taglamig. Pero basta't maaga tayong magimbak ng pagkain. Kaya kong makayanan ito. Hindi ako kumakain ng marami. Hindi rin ako natatakot sa lamig. Maaari tayong gumawa ng isang kama. Maglaga ng kahoy para mainitan. Mag-ipon ng higit pang balat ng hayop.
Maaari akong mabuhay at hintayin kang magising mula sa taglamig. Naramdaman ng malamig na pagtulog ang puso. Ngunit kailangan kong sabihin, Juan, kahit na hindi ka natatakot sa lamig, hindi natatakot sa gutom, pero paano kung mangyari muli ang nangyari kahapon? Kailangan kong matulog ng taglamig sa 3 buwan ng kabilugan ng buwan. May mga ligaw na hayop na darating para hulihin ka. Ano ang gagawin mo kung atakihin ka ng mga mabangis na hayop? Mahina ako. Ano ang gagawin ko para sa aking sariling kaligtasan? Hindi ba sinabi ng pusa ng hangarin na ibinigay sa akin ang gamot ng ibong phoenix? Agad siyang tumingin sa kanyang pulso. Walang-wala. Walang bakas ng isang bulaklak ng ibong phoenix. Nakita ni Hanmian na hindi siya nagsasalita. Pinipigilan ang matinding lungkot sa puso, sinabi niya sa kanya. Juan, may isang tribo ng tigre sa paligid na ito. Ito ang pinakamalakas na tribo sa lugar na ito. Dito, hindi mo kailangang mag-alala na mahuhuli. Maganda ang pagtrato nila sa mga babae. Maaari kang mamuhay ng masaya. Uminom ng luha si Juan. Hanmian, gusto mo bang paalisin ako? Maingat na tinulungan ni Hanmian siyang punasan ang kanyang mga luha. Juan, hindi kita pinapayagang mag-isa. Bukas, dadalhin kita sa White Tiger Tribe. Ayos lang ba? Nakita niya si Juan na muling iyak. Agad siyang nagpatuloy sa pagsasalita. Juan, makinig ka sa akin. Bakit wala ka nang natatandaan? May takot sa kanyang puso. Ako ang unang nakilala mo. Kaya naman nararamdaman mong gusto mo ako. Kapag nakapunta ka na sa Tiger Tribe, maraming magagaling na lalaki doon. Maaari kang pumili kung sino ang gusto mo. Hindi mo na mararamdaman na espesyal ako. Juan, kailangan mong sumunod. Mas mahalaga ang mabuhay kaysa sa kahit ano. Si Juan ay may magulong damdamin. Tama ang sinabi niya. Hindi siya makakapag-isa. Sinabi ng Wishcat na kailangan ding magambag ng Phoenix Tail Flower. Kailangan gumawa ng mabuti para makilala ng Beastdan. Gusto niyang maging malakas para sa sariling kaligtasan. Kailangan talagang pumunta sa tribo. Gusto niyang makasama si Hanmian. Kailangan niyang maging malakas. Para bang ito ay isang deadlock. Pero 3 araw pa lang silang magkasama. Hintayin siyang maging malakas. Hihintayin pa ba siya ni Hanmian sa kanyang kinaroroonan? Mahahanap pa ba niya siya? Baka sa pagpunta niya sa tribo, unti-unti niyang makakalimutan si Hanmian. Ang paglimot ay maaaring maging mabuting bagay. Sa kabila ng lahat, ang ganitong uri ng mapanlikhang pagkapit ay makakasama sa kanya at sa iba. Pero hayaan siyang umalis ngayon. Talagang ayaw niyang umalis. Una, kailangan nating patatagin si Hanmian. Tumingin siya kay Hanmian na may mga pulang mata. Hanmian, nakikinig ako sa'yo. Pupunta ako sa tribo. Pero hindi bukas. Pwede bang sumunod ako sa'yo muna? Bago dumating ang malamig na panahon, aalis na ako. Ang tingin ni Hanmian sa kanya ay puno ng sakit at kawalang magawa. Juan, hindi tayo mga halaman. Habang mas matagal tayong magkasama, mas mahirap na bitawan. Dahil wala namang resulta. Bakit kailangan mo pang gawin ito? Hindi ko rin kayang pigilin ang sarili ko. Hindi sa bawat pagkakataon ay kaya kong hindi galawin ka. Kaya't gumalaw ka na. Sige, handa akong gawin yon. Kahit isang beses lang ay okay na. Sinabi ni Juan at muling nagtatangkang lumapit sa kanya. Ni Hanmian ay niyakap siya. Malumanay siyang pinapakalma. Juan, may naiwan kang amoy at bakas ng ahas na halimaw sa katawan mo. Makakaapekto ito sa paghahanap mo ng asawang halimaw sa hinaharap. Sobrang kilala nila ang ahas na halimaw. Iniisip nilang ako'y hindi titigil sa pag-uusig. Walang sinuman ang nais makahanap ng ganitong nakamamatay na problema. Naging maligalig si Juan. Nakakaapekto ito sa kanyang paghahanap ng asawang halimaw. Siguradong siya ay nagbabala tayo. Bihira ang mga babae sa mundo ng mga halimaw. Normal lang na isang babae ay may 12 hanggang 20 asawang halimaw. Hindi rin alintana ng mga lalaki kung ang babae ay may asawang halimaw na. Nakabasa siya ng libro, niloloko siya ni Hanmian. Bukod pa rito, hindi niya rin naiisip ang tungkol sa paghahanap ng asawang halimaw. Iniisip niyang pumunta sa tribo. Sa kanyang kasanayan sa medisina, makakapagpatuloy siya sa buhay. Hindi ba't ang tribo ay nagbibigay halaga sa mga manggagamot? Ano ang dapat niyang sabihin para mapanatili siya ni Hanmian? Paano niya mapapaniwala si Hanmian na siya ay magiging malakas? Babalik siya para hanapin siya at ipapahintay siya. Gusto ni Hanmian na ihatid siya dahil masyado. Nagmahal siya at ayaw siyang masaktan. O baka hindi siya sapat na mahal. Kaya ayaw niyang mag-isip ng anumang paraan para lutasin ito. Hindi niya siya maintindihan. Hindi rin niya maintindihan ang kanyang puso. Kailangan bang si Hanmian lang? Kung hindi, bakit siya sobrang nakatuon dito? Sinasabi na ng iba ng malinaw. Pero ayaw pa rin niyang bitawan si Juan. Pero kung makatagpo siya muli ng napakagandang, magiging obsessed din ba siya tulad na ngayon? Si Juan ay nag-isip ng matagal at sa wakas ay nagsalita. Hanmian, maaari ba akong manatili sa iyo hanggang sa susunod na buwan ng kabilugan? Sa anumang kaso, malayo pa ang taglamig. Nangako ako na pagkatapos ng 1 buwan ng kabilugan, alis ako.
Ayaw kong pumunta sa tribo ngayon. Natatakot akong makipag-ugnayan sa mga estranghero. Ayos lang ba? Gusto niyang manatili ng 1 buwan pa. At sabay na makita ang kanyang puso. Masyadong magulo ang mga araw na ito. Marahil siya ay may simpleng pagkagusto kay Hanmian. Palaging gustong makipag-ugnayan sa kanya ng malapitan. Marahil dahil tinanggihan siya nito. Nagdulot ito sa kanya ng pag-aalangan. Marahil pagkatapos ng 1 buwan, magbabago si Hanmian. Tinitigan ni Hanmian ang kanyang mukha na puno ng pag-asa at pag-iingat. Sa wakas, hindi na nakayanan ng kanyang puso ang pagigting. Sige, bumalik muna tayo sa yungib. Madilim na ang paligid. Kailangan mo nang kumain. Nakita siyang nalilito. Niyakap ni Hanmian siya pabalik sa yungib at inilapag sa batong kama. Pumunta siya muli sa gubat at nahuli ang isang kuneho. Bumalik sa tabi ng ilog at kumuha ng tubig sa kawayan. Dinala ang lahat ng bagay pabalik. Pagkatapos ay pumasok muli sa yungib at niyakap siya. Juan, pwede ba tayong kumain? Nagpakatatag si Juan at bumangon mag-isa. Gumawa ng butas. Nagpatong ng mga bato para makabuo ng isang magandang hugis. Ilagay ang batong palayok sa itaas. Pinaabot kay Hanmian na maglagay ng tubig sa batong palayok. Sinindihan ang panggatong. Sa hindi nagtagal, busog na ang dalawa. Ganap ng madilim ang paligid. Linisin ng maayos. Pumasok ang 2 tao sa yungib. Naging awkward ang atmosfera. Gusto ni Juan na matulog si Hanmian sa batong kama. Pero hindi na siya makapagsalita. Kaya't hinahatak na lang siya at hindi bumibitaw. Tahimik si Hanmian ng ilang sandali. Niyakap niya siya at humiga. Naramdaman ni Juan na nagawa na niya ito. Inalis ang kanyang panlabas na damit at pantalon. Isinubsob ang kanyang ulo sa kanyang mga bisig. Mahigpit na niyakap ang kanyang baywang. Ang ganitong pagkakadikit ay nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na kapanatagan. Ngunit si Hanmian ay nagdusa. Ang kanyang matamis na amoy ay nagdulot ng pagkabahala sa kanya. Hindi siya mapakali. Kumilos siya sa kanyang mga bisig. Ang kanyang mukha ay nakadikit sa kanyang dibdib. Ang malaking puting kuneho ay nakadikit sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga binti ay pilit na nakasiksik sa pagitan ng kanyang mga binti. Nararamdaman niyang parang siya ay malapit ng magliyab. Hindi niya alam kung gaano nakatagal. Sa wakas, narinig niya ang kanyang maayos na paghinga. Dahan-dahan na inilapag ni Hanmian siya. Tumayo siya at tumakbo patungo sa maliit na ilog. Tunay na isang matamis na pasanin. Malapit nang magliwanag. Bumalik si Hanmian sa yungib. May dala pa siyang biktima sa kamay. Ayusin ang biktima. Ilagay ito sa bibig ng yungib. Humiga siyang muli. Naalala niya na kahapon, nagising siya at hindi siya nakita. Ang pag-aalala sa kanyang mga mata nang siya ay tumakbo palabas ng yungib. Nang siya ay humiga sa batong kama. Si Juan ay muling niyakap siya. Sige, matulog na tayo ng kaunti. Nagising si Juan. Nararamdaman ang mainit na yakap. Binuksan ang mga mata. Ang napakagandang mukha ay muling nagbigay sa kanya ng isang matinding epekto. Si Hanmian ay nakapikit pa at natutulog. Ang mahahabang pilikmata, bawat isa ay ay tila humahaplos sa puso ni Juan. Ito ang kanyang unang nakita sa kanya na nakakamanghang anyo. Siya rin noon ay nakapikit. May mukha ng malamig, inosente at mapanukso. Hindi siya gumagalaw. Nakatitig ng may pagsinta sa kanya. Kung magigising ako sa kanyang mga bisig araw-araw. Malaking kaligayahan na sa buhay. Pero may 1 buwan pa. Siya ay ipapaalis na. Pagdilat ni Hanmian, nakita niya ang pagkahumaling at hindi sa kanyang mga mata. Hindi nakatiis at niyakap siya ng mahigpit. Isang banayad na halik sa kanyang noo. Juan, nagugutom ka ba? Nagluto ako ng mamen na hayop para sayo. Magagamit mo ito para magluto ng sabaw. Ayos ba? Nagtayo ang dalawa at naghugas. Matapos kumain, bumalik sila sa yungib. Kinuha ni Hanmian ang balat ng ahas at balat ng hayop. Kumuha rin siya ng karayom na buto. Sumukat siya sa katawan ni Juan ng ilang beses. Si Juan ay naging mausisa. Nagtanong na hindi maintindihan. Hanmian, ano ang balak mong gawin? Juan, ito ang balat ng ahas. Gagawin kong palda ito para sayo. Maginhawa itong isuot sa panahong ito. Ang mga balat ng hayop na ito ay gagawing paldang balat ng hayop. Dadalhin mo ito para isuot sa tagulan at taglamig. Nakatitig si Hanmian sa kanyang nagulat na ekspresyon. Ang tono ay may kaunting pag-aalaga. Nakaramdam si Juan sa mga nakaraang araw. Ang pagbabago ng saloobin ni Hanmian sa kanya. Sa unang araw, hindi siya pinansin. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumuti. Ngayon, gumagawa siya ng damit para sa kanya. Gamit pa ang balat ng ahas. Alam niya na ang balat ng ahas ay para lamang sa mga kapareha. Ito ba si Hanmian? Nais lang ba niyang maging mabuti sa kanya o nahulog na sa isang tusong ahas? Ang pagakit at paglayo. Pero wala siyang dahilan. Sa unang araw, ang pagakit at paglayo ay maaaring maunawaan. Sa mga sumunod na araw, tuwiran na siyang nagpahayag. Lahat ay nagalit at nagmakaawa na. Siya pa rin ay nagbigay daan. Si Hanmian ay hindi naman nag-isip ng ganoon kalalim. Sa tingin niya, si Juan ay nag-iisa.
ang taong walang alaala. Ngayon, sumusunod siya sa kanya. Kaya ang mga bagay na ito ay dapat niyang isaalang-alang para sa kanya. Hindi rin sayang ang kanyang pagmamahal sa kanya. Sapat na mainit ang mga alaala ng buhay ng ahas. Tumakbo si Yu Huan at umupo sa tabi niya. Yumakap sa kanyang braso. Anong klase ang gusto mong gawin? Maaari ba akong pumili ng estilo? Ano ang estilo? Hindi naiintindihan ni Han Mian. Hindi ba ganyan ang mga palda ng balat ng hayop? Si Yu Huan ay nagkukwento at nagmamakaawa. Alam na ni Han Mian kung ano ang gusto niya. Gamit ang kanyang kuko, maayos na pinutol. Nagsimula na siyang magtahi gamit ang isang hibla ng buhok. Pinagmamasdan ni Yu Huan ang kanyang sexing kamay na naglalagay ng karayom at sinulid. Nakaramdam ng bago at katawa-tawa. Ano itong napakabuting lalaki? Habang lalo niyang natutuklasan ang kanyang kabutihan. Lalo siyang nalulumbay. Anong silbi ng kabutihan kung hindi naman kanya? Natapos na ni Han Mian ang palda na gawa sa balat ng ahas. Isang strap na palda. O kaya ay may pagkasikip sa baywang. Kinuha ito ni Yu Huan. Agad siyang naghubad ng damit at sinubukan ito. Nakatitig si Han Mian sa kanya na may kumikislap na mga mata. Totoong hindi niya siya itinuturing na estranghero. Siya ay isang lalaking ahas. Huan, hindi ka dapat ganyan sa harap ng mga lalaki. Maliban sa iyong asawang hayop. Naalala mo ba? Akala ni Han Mian na siya ay nakalimot sa lahat. Kaya hindi niya naintindihan. Hindi naman bobo si Yu Huan. Alam niyang may pagkakaiba ang lalaki at babae. Sinasadya niya lang ito sa harap ni Han Mian. Talagang walang masabi. Sa harap ng kahoy na ahas na si Han Mian, pakiramdam niya ay nasayang ang kanyang mga plano. Nang isuot ang damit, ito ay talagang akma. Talagang maraming talento si Han Mian. Ang balat ng ahas ay malambot at akma. Ipinapakita nito ang kanyang magandang katawan ng malinaw. Masaya siyang lumapit kay Han Mian. Kinuha ang kanyang kamay. Maganda ba si Han Mian? Hawakan mo. Ang damit na ito ay napakalambot. Habang sinasabi ito, dinala ang kanyang kamay sa kanyang baywang. Huan, naalala mo ba ang sinabi ko? Naalala ko, ganyan lang ako sayo. Si Yu Huan ay naglalakad-lakad ang kanyang kamay sa kanyang katawan. Nang itinaas ang malaking kuneho, hindi nakapagpigil na bumulong. Naramdaman ni Yu Huan na siya ay nababaliw. Bakit palaging gumagawa ng ganitong kahihiyan kay Han Mian? Pero hindi niya mapigilan ang kanyang pagnanasa. Ay, tila hindi maganda ang kanyang kalagayan. Ganito lang siya sa kanya. Wala siyang kahit anong amoy ng lalaki. Habang nag-iisip, muli siyang humalik. Hindi na kayang pigilin ni Han Mian ang init na ito. Ang kanilang mga hininga ay muling nagugnay. Han Mian, iniisip ko. Hindi pwede, Huan, huwag ganyan sa susunod. Pakiusap, pangako mo sa akin. Kung hindi, bukas ay ipapadala kita sa tribong puting tigre. Mahirap na itinulak siya ni Han Mian. Ang kanyang mga mata ay pula at magulo ang paghinga. Siya'y nahulog sa damdamin. Alam ni Yu Huan na siya ay nahulog sa damdamin. Pero pinipilit niyang tiisin. Hindi niya siya bibigyan. At banta pa niyang ipapadala siya. Napakasamang kapalaran. Ito ay nasa mundo ng mga ahas na likas na mapaghimagsik. Tanging isang ilo ahas ang kanyang nagustuhan. Mas maliit pa ang tsansa kaysa sa fise. Hindi na dapat umabot sa 3 beses. 3 beses na siyang tinanggihan. Hayaan na sanang mamatay siya sa mga Diyos. Ayaw umalis ni Yu Huan. Matagal siyang nagalinlangan bago siya nakapagsalita. Mabuti, hindi na mangyayari ulit. Walang pagbabago ang anyo ni Han Mian. Ngunit biglang kumabog ang kanyang puso. Parang may nawala na bagay. Sila'y may kasunduan na hindi sinasabi at nagkakaroon ng kani-kanilang daan. Patuloy na nagtatahi si Han Mian ng balat ng hayop na palda. Wala nang romansa si Yu Huan sa kanyang puso. Nagsimula na siyang ayusin ang mga bagay sa kanyang backpack. Purong cotton na asul na kumot. Yenan, gamitin ito para gumawa ng shorts para kay Han Mian. Araw-araw siyang nakasuot ng balat ng hayop na palda. Hindi ba siya mawawalan kung makita siya ng iba? Ang mga panloob na damit na ganito ay malapit sa katawan. Tanging sa malapit na relasyon lang maaaring magpalitan. Kailangan itong isuot araw-araw. Kahit na balang araw ay kailangan na niyang umalis. Umaasa rin siyang hindi siya kalimutan ni Han Mian. Ipinasa ang kumot sa kamay ni Han Mian. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa itsura at sukat. Wala siyang magawa dahil wala siyang bunting. Kailangan niyang hayaan si Han Mian ang magputol. Hindi pa nakakita si Han Mian ng ganitong materyales. Hindi ito mukhang balat ng hayop. Matapos ang ilang sandaling masusing pagtingin, naiputol na ito para sa kanya. Humiling siya ng isang karayom na buto at buhok ni Han Mian. Pumunta siya sa plataporma sa labas ng yungib at nag-eksperimento. Nang magdilim, muling natulog si Han Mian sa lupa. Si Yu Huan ay umiikot-ikot sa batong kama. Walang usapan sa buong gabi. Ang sinag ng araw ay dahan-dahang pumasok sa yungib. Si Yu Huan ay pagod na bumukas ang mga mata. Kahit na walang gaanong pisikal na trabaho. Pero hindi niya alam kung bakit ang tulog na ito ay nakakapagod sa puso. Ang katawan ay labis na pagod. Nang siya ay lumingon, ang kanyang paningin ay nahatak ng ilang.
Maliwanag na pulang prutas na nakakaakit. Ito ay inani ni Hanmian para sa kanya. Ang pagod ay biglang nawala. Mabilis na bumangon at bumaba sa kama. Yumakap sa prutas at tumakbo palabas ng lungga. Nagising si Juan Juan at unang kumain ng prutas. Napakatamis. Malapit nang matapos ang sabaw. Si Hanmian ay nakaupo sa berdeng bato. Maganda na parang isang diwata. Nakangiti ng bahagya at may malambot na tinig. Hindi makatiis si Juan Juan na makita siyang ngumiti. Nangako siya. Hinding-hindi na siya gagawa ng bagay na makakasakit sa kanya. Agad na inalis ang tingin. Parang may mga usa sa kanyang puso na naguguluhan. Pulang prutas na nahugasan ng malinis na tubig. Ang tamis na pumasok sa kanyang bibig ay nagpasara ng kanyang mga mata. Ang tamis ay dahan-dahang umikot sa kanyang puso. Ang ngiti ay sumibol. Si Hanmian ay nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin. Ang tono ay bihirang may kasamang kasiyahan. Gustong-gusto ni Juan Juan. Magdadala ako ng mas marami para sayo. Gustong-gusto ko si Hanmian, salamat sayo. Si Juan Juan ay tumingin kay Hanmian. Mabilis na ibinaba ang ulo. Ang tainga ay umakyat sa isang pulang kulay. Ang tibok ng puso ay maaaring mangyari anumang oras. Isang salitang salamat ang nagpaligaya kay Hanmian. Salamat. Hindi kailanman sinabi ni Juan Juan sa kanya ang salamat. Parang lagi na lang ito ay dapat na. Ito ay, ang mamen na hayop ay hindi makakatigil sa pagtulog ng taglamig hanggang umabot sa ikapitong antas ng tao. Si Hanmian ay bagong pumasok sa ika-6 na antas nang makilala niya si Juan Juan. Ang pag-abot sa ikapitong antas ay tila napakalayo. Wala pang ikapitong antas ng tao sa kontinente na ito. Maliban na lamang kung pupunta sa Green Crystal Forest. Ang Green Crystal Forest ay labis na mapanganib. Kahit na siya ay makalabas ng buhay. Sa swerte, makakakuha siya ng Green Crystal. Upang umakyat ng antas, kailangan ng hindi bababa sa 2 taon. Hindi kayang maghintay ni Juan Juan ng 2 taon para sa kanya. Kailangan ba niyang sabihin sa kanya? Pumunta ka sa tribo at hintayin mo ako ng 2 taon. Huwag makipag-ugnayan sa iba. Hindi pa rin tiyak kung makakalabas siya mula sa Green Crystal Forest. Pwede bang ipaghintay siya sa isang hindi tiyak na hinaharap? Juan Juan, hindi dahil ayaw kita. Mali ang oras ng ating pagkikita. Sinabi ni Hanmian sa kanyang puso kay Juan Juan. Ang hindi maipahayag na paghingi ng tawad. Sa huli, kailangan talagang magpahuli. Mas mabuting huwag nang ipahayag ang nararamdaman. Tinanggap ni Juan Juan ang sabaw na inabot ni Hanmian. Nang uminom siya, ang kanyang mga mata ay kumikindat. Ang sarap ng lasa. Hanmian, ang galing mo naman. Sa unang pagkakataon, ang sarap na agad. Ang inggit ko sayo. Namula si Hanmian. Agad na lumiwanag ang kanyang pakiramdam. Palaging mahilig si Juan Juan sa labis na papuri. Ito ang nararapat na gawin niya. Pilyo ngunit tapat. Hindi mapigilan. Ang araw at buwan ay nagpapalit sa pagitan ng mga damo sa gubat. Naiwan ang mga anino ng dalawa sa tabi ng maliit na ilog. Ang pulang bulaklak na itinaga ni Hanmian sa buhok ni Juan Juan ay napakaganda. Ang mga hibla ng buhok ni Juan Juan ay humaplos sa mukha ni Hanmian. Ang tawa ay malinaw na umuulit sa mga bundok at parang ninais ni Juan Juan ang mga alon ng kapalaran. Ngayon ay nararamdaman. Ang pinakamagandang tanawin sa buhay ay si Hanmian. Siya ang Abril sa mundo. Ang mga araw ay binibilang. Papalapit na ang oras ng pag-alis mula sa kasunduan. Ang dalawang tao ay lalong nagiging malapit. Hindi mapaghihiwalay. May tamis na may kaunting kapaitan. Para kay Juan Juan. Ang kabutihan ni Hanmian ay tahimik na nakakaapekto. Lahat ng bagay, malaki man o maliit, ay maayos. Ang sukat ay tama lamang. Parang malapit ngunit malayo. Nagdulot ito sa kanya ng kalituhan. Malapit na ang pamamaalam. Siya ay naging katulad ng dati. Maingat sa takot na mawalan. Ang desisyon na ginawa sa tabi ng ilog at ilalim ng yungib ng dumating. Nais maging tao na tumatawa kapag nais at umiiyak kapag nais. Ang pangako ng taong umiiyak ng malaya at walang pag-aalinlangan. Sa harap ni Hanmian, lahat ay naging walang halaga at pinakawalan niya. Nais lumapit ngunit natatakot. Nais lumayo ngunit hindi makaalis. Basta't nasa isang espasyo. Lahat ay nakakaramdam ng kasiyahan at tamis. Siya'y nagising at hinayaan ang sarili na malugmok. Ang kaligayahan ay tila isang pagsubok. Isang lasa na hindi pa natikman sa buong buhay. Dito kay Hanmian, natikman na lahat. Nakaayos na ang shorts at palda ng hayop. Nakatitig kay Hanmian na nakasuot ng shorts. Si Juan Juan ay may halo-halong damdamin. Ito ay kanyang tinahin ng isang karayom at sinulid. Paulit-ulit na binuksan. Palaging pakiramdam na hindi ito sapat na perpekto. Hanggang saan ba magiging perpekto ang isang shorts? Palagi siyang nag-iisip. Baka sa hinaharap ay makatagpo siya ng maraming tao. Baka magkagusto pa siya sa ibang tao. Pero ang ganitong tapat, masigasig at maingat. Ay mayroon pa bang ganitong damdamin? Mag-iisip pa ba siya na manatili sa isang tao? Hanmian, samahan mo akong lumabas. Gusto kong maligo. Si Juan Juan ay nais muling bumalik sa lugar ng kanilang unang pagkikita.
Si Hanmian ay nagbihis ng balat ng hayop na palda. Ang shorts ay ginawa ni Juan Juan para sa kanya. Ayaw niyang alisin ito, kaya't isusuot na lang niya. Ang natitirang buhay ay magiging isang alaala. Iniunat ni Juan Juan ang kanyang mga kamay. Ang mga mata ni Hanmian ay kumikislap. Matagal na nag-isip, niyakap niya siya. Naglakad sila patungo sa tabi ng ilog. Matapos ang ilang araw, muli na namang nagdikit ang kanilang mga balat. Nagdulot ito kay Juan Juan ng pamumula ng mga mata. Ang ganitong pakiramdam na alam mong maaaring maghiwalay. Ang pakiramdam na hindi na muling magkikita. Parang isang tao na alam na kung kailan siya mamamatay. Sa gitna ng malabo niyang mga mata, isang lalaki na nakahiga sa tabi ng ilog ang tumambad sa kanyang paningin. Ang kanyang mga tampok ay pino at ang mga mata ay malalim. Napakaastig na talagang kapansin-pansin. Mukhang hindi naman malubha ang kanyang mga sugat. Ang mga mansa ng dugo ay nasa kanyang mga kamay at paa. Walang sugat sa kanyang tiyan. Mukhang nawalan siya ng lakas at nawalan ng malay. Sinuri ni Juan Juan ang kanyang mga sugat. May ilang sugat na namamaga at nagkaroon ng nana. Mayroon siyang mga gamot para sa pamamaga at pampababa ng lagnat. Ngunit hindi alam ng taong ito ang kanyang pagkatao. Ililigtas ba o hindi? Nakita ni Hanmian ang kanyang pagdududa. Tahimik siya ng ilang sandali. Siya ang batang pinuno ng tribong tigre. Iyon ang tribo na gusto kong dalhin ka. Nakita ko na siya. Biglang tumalon ang puso ni Juan Juan. Kung ililigtas siya, kailangan na bang umalis siya? Hindi lahat ng tao ay perpekto. Ang unang naisip niya ay ang kanyang sarili. Ngunit ang tungkulin ng doktor ay iligtas ang buhay. Nagsimula siyang magalinlangan. Tumingin si Hanmian kay Juan Juan ng may komplikadong damdamin. Mababa ang tono ng boses. Juan Juan, dalhin natin siya pabalik. Nandito siya. Ang makatagpo ng mabangis na hayop ay maaaring magdulot ng kamatayan. CJ, hindi na naguguluhan si Juan Juan. Ayon sa ugali ni Hanmian, sa anumang paraan, tiyak na ilalayo niya ang sarili. Hindi ko rin naman pwedeng basta tingnan lang ang isang nilalang na sinumpa. Hindi siya perpektong tao, ngunit ginagawa ang makakaya. Kung hindi siya ililigtas, hindi siya makakatawid sa kanyang kalooban. Kinuha ang balat ng hayop at inilatag ito sa lupa. Hayaan mong ilapag ni Hanmian ang tao. Ang batong kama ay kay Hanmian. Ayaw ni Juan Juan na matulog ang iba. Muli siyang naghanap ng gamot para sa pamamaga at pampababa ng lagnat. Kumuha siya ng 2 piraso ng bawat isa. Kinuha rin niya ang mga natirang piraso ng kumot para sa paggawa ng shorts. Binasa niya ang isang bahagi ng tela. Ibinigay niya ito kay Hanmian. Hanmian, tulungan mong punasan ang kanyang sugat. Kinuha ni Hanmian ito ng walang salita. Linisin mong mabuti. Tumingin si Juan Juan. Ang mga sugat ay hindi malalim. Pero medyo namamaga na. Ipinilit niyang ipasok ang gamot sa bibig ng sugatan. Hayaan si Hanmian na hawakan siya at bigyan siya ng kaunting tubig. Hanmian, pumunta tayo sa gubat para maghanap ng mga halamang gamot. Kailangan din niyang lagyan ng gamot sa pamamaga ang mga sugat sa kanyang katawan. Hinila ni Juan Juan ang kamay ni Hanmian palabas. Si Juan Juan ay isang manggagamot. Naalala mo na ang mga halamang gamot. Ano, may naaalala ka pa bang iba? Ito ang unang pagkakataon na nagtanong si Hanmian sa kanya. Medyo nag-aalala si Juan Juan. Itinaas ang buhok at itinabi sa likod ng tainga. Wala. Tungkol sa mga halamang gamot na ito, parang kakayahan sa pagluluto. Ito ay likas na kakayahan. Hindi na niya matandaan ang iba. Kumikislap ang mga mata ni Hanmian. Pero hindi na siya nagtanong muli. Pumasok sa gubat. Si Juan Juan ay patuloy na naghahanap. Dati, pumunta siya dito para maglaro. Basta naghukay ng ilang ligaw na gulay. Hindi siya masyadong nakapansin sa mga halamang gamot para sa pamamaga. Hanggang sa malapit na siyang makarating sa lugar kung saan siya nailigtas ni Hanmian. Doon niya lang natagpuan ang dandelion at honeysuckle. Walang huanglian. Pero mas mabuti na rin kaysa wala. Hinukay ang lahat ng makikita. Sa daan pabalik, umupo si Juan Juan sa buntot ng ahas na naging anyong hayop. Nag-iisip ng kung ano-ano. Kung may nagsabi sa kanya noon, na siya ay magkakaroon ng pag-ibig sa isang malaking python. Siya ay magagalit at tatawaging baliw. Pero ngayon, ganito talaga ang buhay, hindi tiyak. At napaka-absurdo. Bumalik sa yungib at durugin ang mga halamang gamot. Inilagay sa sugat ng lalaki. Wala namang masyadong lalim ang sugat. Wala namang gaanong kailangan. Ang kanyang luma at punipunit na tela ay may silbi rin. Hindi dapat sayangin. Lumapit si Hanmian. Inabot niya si Juan Juan na nakaupo sa malaking bato sa labas ng yungib at nakatingin sa kawalan. Sa malambing na tinig, ano ang iniisip mo, Juan Juan? Hindi kailanman kusang niyayakap ni Hanmian siya. Si Juan Juan ay medyo nagulat at natuwa. Inabot niya ang kanyang mga kamay at niyakap ang baywang ni Hanmian. Inilubog ang kanyang ulo sa kanyang dibdib. Ito ay may bahagyang amoy ng sariwang damo. Amoy na nagbigay sa kanya ng pangungulila. Ang buwan ay nasa gitna ng langit. Tahimik na humiga ang dalawa sa batong kama.
Ito ang unang pagkakataon na natulog silang magkasama mula nang sabihin ni Hanmian na huwag na siyang ganyan mula noon. Unang pagkakataon na natulog silang magkasama. Amoy ang bahagyang amoy ng damo mula kay Hanmian. Si Yu Huan ay hindi mapakali. Nararamdaman ni Hanmian ang kanyang panginginig. Inabot niya siya at niyakap sa kanyang mga bisig. Dahan-dahang sinusuong ng daliri ang kanyang mahabang buhok. Inilubog ni Yu Huan ang kanyang mukha sa dibdib ni Hanmian. Gusto niya ang amoy niya. Gusto niya ang lahat tungkol sa kanya. Pati na ang kanyang malamig na hitsura at hindi mahilig makipag-usap ay gusto niya. Unti-unting sumisikat ang araw. Nagmulat ng mata si Yu Huan na mahimbing ang tulog. Awang-isip na hinahanap si Hanmian. Ngunit ang kanyang tingin ay tumama sa ibang mga mata. Nagtaka siya ng isang saglit. Naalala niya. Oh, siya ang taong nailigtas niya kahapon. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Maliit na babae. Nakatayo ang lalaki sa tabi ng kanyang batong kama at nakatitig sa kanya. May ngiti sa kanyang mga mata. Si Hanmian ang nagdala sa iyo pabalik. Nagbigay lang ako sa iyo ng kaunting gamot. Bumaba si Yu Huan mula sa kama. Sa kanyang isipan, nagrereklamo siya na medyo walang modo ang taong ito. Nakatayo lang siya sa tabi ng kama at pinapanood ang tao habang natutulog. Salamat sa iyo, maliit na babae. Ang pangalan ko ay Mozi. Mula ako sa tribong Tigre. Paano ka nandito? Labis na nagulat si Mozi. Sa lungga ng ahas, may napakagandang maliit na babae. Isa pa, siya ay isang manggagamot. Walang anuman. Madali lang iyon. Nakita mo ba si Hanmian? Medyo nag-aalala si Yu Huan. Habang nagsasalita, naglalakad siya palabas ng lungga. Sumunod si Mozi. Pero sa kanyang isipan, nag-iisip siya. Siguradong siya ay kinidnap ng ahas. Paano ko siya maililigtas? Nang magising siya, nakita na niya ang ahas. Siya ay 6 na. Siya ay kasalukuyang nasa ika-5 antas. Hindi siya kayang talunin. Ngayon, ang ahas ay umalis na upang manghuli. Dahan-dahan siyang dalhin palayo. Nagpasya na siya. Tumayo siya sa harap ni Yu Huan. Siya ay umalis upang manghuli. Dadalhin kita pabalik sa tribong Tigre. Sa aming tribo, may higit sa 300 lalaki. Wala namang masama kung hahanapin niya. Huwag kang matakot. Naghuhugas ng mukha si Yu Huan. Narinig niya ang kanyang sinabi. Nagtataka ako ng walang dahilan. Muli kong nakita siyang nakatayo sa harap ko ng napakalapit. Medyo hindi maganda ang tono niya. Bakit ako dapat umalis ng palihim kasama ka? Bakit ka nandito? At nasaktan ka pa? Medyo nag-aalala siya. Hindi ba't dito ang lugar ni Hanmian? Isa siyang batang pinuno ng tribo. Paano siya nasaktan dito? At tila may galit ang tono niya kay Hanmian. May higit sa 300 lalaki sa kanilang tribo. Hindi ba sila darating para labanan si Hanmian? Nagsasagawa ako ng pangangaso kasama ang mga kababayan. Hinahabol ko ang isang oso. Napadpad ako sa gubat na ito. Nakasalubong ko ang 15 ligaw na hayop. Nagaway kami at nasaktan. Tumakbo ako sa tabi ng ilog at hindi sila humabol. Pagkatapos noon, hindi ko na alam. Hindi alam ni Mozi kung bakit hindi umalis ang maliit na babae kasama siya. Pero nagtanong siya. Kailangan pa rin niyang sumagot. 15 ligaw na hayop. Nasa gubat na ito ba? Hindi ba't ayaw ng mga ligaw na hayop na magtipon-tipon? Paano nangyari na makatagpo ng higit sa 10 ng sabay-sabay? Si Yu Huan ay nagulat at natatakot. Tinanong niya ito ng may tono. Ang isip niya ay walang tigil sa pag-iisip. Nasaan si Hanmian? Saan siya pumunta? Baka nahuli siya ng mga ligaw na hayop. Ano ang gagawin kapag 15 tao ang bumugbog sa kanya habang iniisip iyon? Narinig ang masinsinang tunog ng mga hakbang. Lumiko siya. Nakita niya na may 10 o higit pang lalaki na nakatayo sa daan sa ilalim ng maliit na burol. Siya yon. Siya ang kapareha ng ahas na hayop. Tumingin si Yu Huan sa direksyon ng tunog. Ito ang asong nasugatan ng mabigat ni Hanmian. Hindi siya namatay. Nagdala siya ng tao para agawin siya. Mabilis na kumilos. Sandali na lang at babalik na ang ahas na hayop. Isang malaking lalaking may katawan na parang Goliath ang sumigaw. Si Yu Huan ay nagulat at nagalit. Nakatayo siya sa kanyang kinaroroonan. Hehe, nandyan din ang tigre na ito. Kahapon, nakataka siya. Sama-sama tayong patayin siya. Ang boses ay hindi pa bumabagsak nang ito ay naging anyong hayop. Si Mozi ay naging anyong hayop din at tumakbo pababa ng burol. Tanging ang makapangyarihang tigre at ang maliit. Ang iba't ibang hayop sa paanan ng burol ay naglaban-laban. Si Mozi ay isang 5 antas na tao-hayop. Napalibutan ng maraming hayop. Sa maikling panahon, hindi siya nahulog sa kahirapan. Napakabilis ng mga galaw. Si Yu Huan ay nalilito sa kanyang pinapanood. Isang leopardo ang sumamantala habang ang puting tigre ay napapaligiran. Agad na tumalon patungo sa yungib. Si Yu Huan ay nakatingin sa dumarating na malaking leopardo at nakalimutang umiwas. Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, isang malaking itim na ahas ang biglang dumating. Ang buntot ng ahas ay umikot at malakas na itinapon ang leopardo. Si Hanmian ay naging tao. Niyakap siya pabalik sa yungib habang si Yu Huan ay naguguluhan. Pinaamo siya.
Huwag kang lalabas, Juan, manatili ka sa loob ng yungib. Babalik ako agad. Huwag matakot. Ang boses ay umabot mula sa yungib. Binuhat ng buntot ang puting tigre sa anyong hayop. Dinala sa bibig ng yungib, at nagsimula ng makipaglaban sa mga ligaw na hayop. Si Muzi ay nagbago sa anyong tao at pumasok sa yungib. May ilang bagong sugat na nadagdag sa kanyang katawan. Si Yu Juan ay nakatitig habang siya ay pumapasok. Ang boses ay nanginginig. Si Hanmian, kumusta siya? Bakit ka bumalik? Ang maliit na babaeng ito ay tila nag-aalala para sa ahas na hayop. Hindi siya dapat masaktan. Wala siyang masama. Siya ay 6 na taon na. Hindi kukunin ng mga hayop na tao ang kanyang buhay. Ang tono ni Muzi ay medyo hindi masaya. Si Muzi, anong antas ka? 5 antas. Kahit na ayaw niyang aminin na mas malakas ang ahas na hayop kaysa sa kanya. Pero si Muzi ay tapat na sumagot. 1 antas na lang ang kulang. Nasugatan ka ng ganun ng mga yon. At si Hanmian? Si Yu Juan ay labis na nababahala. Naglalakad-lakad sa loob ng yungib, pero hindi siya makalabas. Natatakot siyang baka magalala si Hanmian kapag lumabas siya. 1 antas na pagkakaiba ay napakalayo ng epekto. Huwag kang magalala. Wala talagang mangyayari sa kanya. Kahit na hindi talaga naintindihan ni Mubay ang mga babae. Bakit siya sobrang nagmamalasakit sa Maymen na hayop? Pero hindi niya matiis na makita siyang nag-aalala. Nagsalita siya upang aliwin siya. Si Yu Juan ay nakikinig sa mga ungol at tunog ng laban mula sa labas. Nang maisip na maaaring masaktan si Hanmian, ang buong pagkatao niya ay hindi maganda. Nagsimula siyang sisihin ang sarili. Bakit siya ganon kahina? Paano siya magiging malakas? Ang kanyang Fengdan ay nasa 7 antas. Si Hanmian ay nasa 6 na antas. Kung siya ay makikilala ng Beastdan, at makipag-isa sa kanya, hindi na masaktan si Hanmian. Ang pagnanais na maging malakas ay umabot sa rurok sa sandaling ito. Habang siya ay nag-iisip ng mga bagay-bagay, ang isip niya ay magulo. Tumigil ang laban. Pumasok si Hanmian sa yungib. Ang kanyang braso ay napunit na may 2 dugo ang sugat. Niyakap siya ni Yu Juan ng mahigpit. Sumiksik sa mga bisig. Hanmian, patawad. Lahat ay dahil sa akin. Hindi ako dapat nandito. Umiiyak si Yu Juan ng walang humpay. Juan, mabait, huwag kang umiyak. Tingnan mo, wala akong masama. Kaunting sugat, bukas ay magiging maayos. Hindi ito kasalanan mo. Juan, mabait. Si Hanmian ay may 1 kamay na niyayakap siya ng maingat. May sugat, kailangan mo ng bandage. Binitiwan ni Yu Juan si Hanmian. Naguguluhan siyang naghalungkat sa bag. Unang ilagay ang dugo o unang nasay. Siya ay naguguluhan at hindi alam ang gagawin. Ang kanyang kamay ay nanginginig at hindi maalis ang takip ng gamot. Tinitingnan ni Hanmian ang kanyang nanginginig na kamay. Labis ang sakit sa puso. Hinila siya pabalik. 2 kamay ang humahawak sa kanyang mukha. Juan, tingnan mo ako. Tingnan mong mabuti, wala akong masama. Ang kaunting sugat ay hindi kailangan ng gamot. Huwag kang matakot, huwag kang umiyak. Itinaas niya ang nasugatang braso sa harap. Pinilit siyang tumingin. Sa wakas, nakapagsimula ng kumalma si Yu Juan. Hindi ito gaanong seryoso. Naalis ang balat. Nawala ang 1 piraso ng laman. Tumulo ang mga luha. Ang sakit, ang ganda ng kanyang mga braso. Inalagaan si Hanmian na nakahiga sa batong kama. Nagluto si Yu Juan ng tuwalya at piraso ng tela sa mainit na tubig. Dahan-dahang pinupunasan ang dugo sa sugat. Tumutulo ang mga luha sa braso at dibdib ni Hanmian. Sinaktan nito ang kanyang puso. Naglagay ng yunan baiyaw. Maingat na binalot gamit ang piraso ng tela. Pinakain si Hanmian ng 1 pain reliever. Tumingin si Hanmian sa kanyang mga mata na namumula sa pag-iyak. Wala nang masabi kundi, huwag nang uminom ng gamot. Maayos na nilunok ito. Matapos ang mga gawain ni Yu Juan, naalala niya na pagkatapos niyang umalis. Paano kung masaktan si Hanmian at walang mag-aalaga? Kinuha muli ang mga gamot. Umupo sa tabi ng kama. Hanmian, tingnan mo. Ang ibinibigay ko sa iyo ay pain reliever. Kumain ka ng 1 at hindi ka na masaktan. Ito ay para pigilan ang pamamaga ng sugat. Kapag namaga, magkakaroon ng mataas na lagnat ang tao. Kailangan talagang kumain ng 2 sa bawat pagkakataon. Ang pulbos na ito ay mula sa dugo. At ang 2 uri ng halamang gamot na nakuha namin ay acidin. Si Hanmian ay tahimik na nakikinig habang siya ay nagkukwento. Umupo siya at niyakap siya habang nagsasalita. Juan, hindi ako natatakot sa sakit. Ang sugat ay gagaling bukas. Mabilis itong gagaling. Bakit mo sinasabi ang mga ito? Si Yu Juan ay tumingin kay Hanmian. Hindi niya mapigilan ang paghaplos sa kanyang mukha. Ang boses ay puno ng pangungulila. Wala akong gagawin. Lahat ng bagay ay nais kong sabihin sa'yo. Hanmian, kailangan mong tandaan. Si Muzi ay nakatitig na nakabigla sa kanilang dalawa. Si Hanmian ay 1 ahas na hayop, o 1 ligaw na hayop. Paano ang maliit na babaeng ito? Hindi niya maunawaan. Lumampas ito sa kanyang kaalaman. Ano ang nangyari sa mga ligaw na hayop, Hanmian?
Si Yu Huan ay nakasandal sa mga bisig ni Han Mian. Magpakalma ka na. Naalala ko na ang mga ligaw na hayop. Ang iba ay namatay, ang iba ay tumakas. Nilinis ko na ang daan. Huwag kang matakot. Wala nang masama. Hinahaplos ni Han Mian ang kanyang ulo upang aliwin siya. Gutom ka na ba, Han Mian? Pupunta ako para magluto ng sabaw para sa'yo. Ayos lang ba? Ang mamen na hayop na bumalik sa lungga ay ikaw ang nahuli kaninang umaga. Tumayo si Yu Huan at lumabas. Pupunta ako, makinig ka. Huwag kang lalabas. Matindi ang amoy ng dugo sa labas. Manatili ka sa lungga. Hinila siya pabalik ni Han Mian. Pinaupo siya sa batong kama. Pero nasugatan ka. Hindi na naging masunurin si Huan. Nakakunot ang noo ni Han Mian habang nakatingin sa kanya. Talaga namang nahawakan mo ako. Lumabas si Han Mian. Nakaupo si Yu Huan sa batong kama na parang walang isip. Matagal na nakatingin si Mozi kay Yu Huan na may malabo at madilim na tingin. Hindi na siya nakapagpigil at nagsalita. Wala kayong katapusan. Wala. Nagsalita si Yu Huan matapos ang ilang sandali ng katahimikan. Magulo ang isip ko, wala akong gana makipag-ugnayan sa iba. Paano hindi ka magkakaroon ng kapareha kung ang ahas na hayop ay ibabalik ka? Si Mozi ay nagsalita ng may pagkabigla. Hindi niya maunawaan. Hindi siya ang kumuha sa akin. Ako ang kumuha sa kanya. Si Yu Huan ay medyo naiinip na. Ano ang nangyari sa ahas na hayop? Ano ang sinabi mo? Si Mozi ay halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang ahas na hayop ay kinuha ng maliit na babae. Hindi na siya pinapansin ni Yu Huan. Pagkatapos ng ilang sandali sa pagitan ng mga ito, gusto mo siya? Si Yu Huan ay sumulyap sa kanya. Ang taong ito ay talagang madaldal. Maganda ang kanyang hitsura, magandang ugali, at mabuting pagkatao. Lahat ay mabuti. Hindi ba normal na gusto ko siya? Siya ay mabait pa. Natatakot siyang mamatay ka, kaya't iniligtas ka niya. Si Mozi ay nanahimik. Ang nakita niya ngayon ay maituturing na isang himala sa mundo ng mga hayop. Kailangan niyang mag-isip ng kaunti. Hindi makapaniwala na may ganitong kagandang maliit na babae. Mahalin ang isang ahas na hayop na tao na isang ligaw na hayop. Si Han Mian, na nakikinig sa kanilang pag-uusap sa pasukan ng yungib, ay labis na naguguluhan. Hindi niya maisip ang anumang hindi inaasahang salita. Pumunta si Huan sa tribong tigre. Ang puting mo ay dapat na magiging kanyang unang asawang hayop. Ang lakas ng labanan ng 5 antas na tao hayop ay kayang-kaya. Ang pinakamahalaga ay siya ang batang pinuno ng tribo. Nakatayo sa likuran ang buong tribong tigre. Walang problema sa pagprotekta kay Huan. Ayos lang. Pero bakit ang puso ko ay sobrang nasasaktan? Malungkot man. Kailangan pa rin gawin ang mga dapat gawin. Ayaw niyang makita si Huan na mamatay sa malamig na panahon. Dinala ni Han Mian ang sabaw. Nakatitig siya habang umiinom si Huan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mobay. Ang boses ay walang alon o galaw. Gumaling na ang iyong sugat. Bukas, dalhin si Huan pabalik sa tribo. Alam na ni Huan na mangyayari ito. Nang bumalik si Han Mian kasama ang puting tigre, mayroon na siyang kutob. Ipinadala ng ahas sa tribo. O dinala pabalik sa tribo ng batang pinuno bilang tagapagligtas. Aling sitwasyon ng pabor kay Huan? Hindi na kailangang isipin pa. Siguradong susunod si Han Mian sa kanya. Muli siyang nagulat si Mozi. Ang ahas na ito ay pinayagan siyang dalhin ang maliit na babae pabalik sa tribo. Nakatagpo ba siya ng multo? Ang mga ahas at mga ligaw na hayop ay hindi titigil hanggat hindi nila nakuha ang babae. Ang 15 ligaw na hayop kanina ay ganito ang naging kapalaran. Hindi na naman siya nakakaintindi. Wala nang sinabi si Yu Huan. Ang magpunta sa tribo at magsikap na maging malakas ay kanyang sariling hangarin. Darating din ang paghihiwalay. Wala namang pagkakaiba kung mas maaga o mas huli. Pero bakit hindi mapigilan ang luha? Matapos magsalita si Han Mian, sinimulan niyang ayusin ang mga bagay niya. Isa-isa niyang ibinabalot ang mga ito at lumabas muli. Tumingin si Mozi sa mga mata ni Yu Huan na namumula sa pag-iyak. Hindi nakatiis na tanungin siya. Ayaw mo bang umalis sa ahas, di ba? Pero hindi niya ako pinapayagang manatili dito. May dahilan din akong kailangan umalis. Si Mozi ay naguluhan. Si Mozi ay hindi nakakaintindi. Si Han Mian ay bumalik sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nagdala siya ng maraming iba't ibang prutas. Nilinis niya ang isa para kay Yu Huan. Ang natitira ay inilagay sa bag na gawa sa balat ng hayop. Hinawakan niya ang kamay ni Yu Huan. Inayos na ni Huan ang mga bagay para sa'yo. Tandaan mong kainin ang mga prutas na ito. Mabuhay ng maayos pagkatapos pumunta sa tribo. Huwag lumabas ng yungib sa panahon ng malamig na panahon. Gumawa ako ng balabal na gawa sa balat ng hayop para sa'yo. Tandaan mong isuot ito. Ang 2 peres ng bota na gawa sa balat ng hayop na ito ay may lamang balahibo ng Mian beast. Isuot ito muli sa panahon ng malamig na panahon. Habang sinasabi niya ito, siya ay nagsimulang maiyak. Kung hindi na siya makapagsalita, kailangan niyang lumabas. Niyakap siya ni Yu Huan mula sa likuran. Han Mian, magiging maayos ako.
Kailangan mo ring maging maayos. Si Muzi ay nahihiya at hindi mapakali sa loob ng yungib. Tumayo siya at lumabas. Mahal, ang susunod na linya. Pupunta ako sa iyo bukas ng umaga. Hanmian, pwede mo akong halikan ulit. Si Hanmian ay nasaktan at hindi makapaghinga ng mabilis. Hinawakan niya si Yu Huan at dinala sa bato ng kama. Hinalikan ang kanyang mga labi. Hindi tulad ng dati, malambing na halik. Sa pagkakataong ito, mapanguyam at nagmamadali. Ang mga labi at ngipin ay magkasama sa matinding pagnanasa. Hinawakan ni Yu Huan ang kamay ni Hanmian at idinikit ito sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Hanmian. Ang malalaking kamay na may malinaw na mga kasukasuan ay walang pakundangan sa mga bundok. Ang halik ay bumaba. Nahulog sa kanyang napakaputing leg. Ang mga mata ni Hanmian ay madilim na pula. Ang mga ugat ay namumuo. Ngunit siya ay humiga muli. Niyakap siya sa kanyang dibdib. Huan, mabait, oras na para matulog. Hanmian, hindi mo ako gusto. Tahimik si Hanmian. Ang pagkagusto at hindi pagkagusto ay dapat paghiwalayin. May mga salitang hindi na kailangang sabihin. Kung gusto mo ako, hindi mo mapigilan. Si Yu Huan ay umiiyak ng walang humpay. Nang dumating si Muzi, ang dalawa ay bagong gising. Lumabas si Hanmian mula sa yungib. Tinawag si Muzi at umalis ng kaunti. Muzi, maaari ba kitang pagkatiwalaan? Tinitigan ni Muzi ang mga mata ni Hanmian. Ako ay nananalangin sa Diyos ng mga hayop. Poprotektahan ko siya ng mabuti. Matagal na tiningnan ni Hanmian si Muzi. Si Huan ay mabait, masigla, at may malambot na puso. Wala siyang pagdududa sa mga tao. Dapat mong alagaan siya ng mabuti. Hindi siya kumakain ng hilaw na karne. Mahilig siyang kumain ng prutas at ligaw na gulay. Mahilig siyang kumain ng mamen na hayop at mahahabang tainga na hayop. Kailangan itong ihaw para sa kanya at lagyan ng asin. Mahilig siyang uminom ng sabaw. Bumalik ka at gumawa ka ng ganitong kaldero para sa kanya. Siya ay naiiba sa ibang mga babae. Siguradong galing siya sa napakalayong lugar. Nakalimutan niya ang maraming bagay. Kung makakita ka ng kakaibang bagay sa kanya, huwag mo siyang tanungin, huwag mo siyang takutin. Kapag naisip niya, sasabihin niya sa'yo. Mahilig siyang malinis at naliligo. Dapat may tubig sa kuweba na kanyang tinutuluyan. Ang tubig ay dapat pakuluan muna bago ibigay sa kanya. Kailangan mong ihanda ang tubig para sa kanya sa gabi. Ilagay ito sa lugar na madali niyang maabot. Nakita mo ba ang mga balde na ito? Bumalik ka at gumawa ng ilang para sa kanya upang lagyan ng tubig. Magkaroon ka ng pasensya sa kanya. Huwag siyang pilitin. Maliit ang kanyang loob pero mabait siya. Hindi siya nagsasalita kahit hindi masaya. Huwag siyang pahirapan. Dahil nangako ka na. Naniniwala ako sa'yo. Kung isang araw ay malaman kong hindi ka tumupad, gagawin ko ang lahat upang wasakin ang iyong puting tigre na tribo. Naalala mo ba? Naalala ko, huwag kang mag-alala. Si Muzi ay kumagat ng kanyang mga ngipin at nagsabi. May isa pa akong tanong na nais kong itanong sa'yo. Si Hanmian ay tumingin sa kanya na may kalmadong tono. Sige, sabihin mo. Gusto ka niya. Alam mo na. Bakit hindi mo siya pakasalan? Pinaalis mo ako kasama siya. Dahil balagi kang may mga ligaw na hayop na nagdudulot ng problema sa'yo. Pero ikaw ay nasa ika-6 na antas na, kaya mo namang lutasin ito. Gusto mo ba siya? Si Muzi ay nagsalita ng isang hininga at ibinulalas ang kanyang katanungan. Si Hanmian ay nanahimik ng ilang sandali. Mataas ang iyong pagkamausisa. Isang tanong lang ang sasagutin ko. Tinanong mo ako kung gusto ko siya. Natatakot akong baka hanapin ko siya muli. Nahiya si Muzi nang banggitin ang kanyang damdamin. Pinayagan kitang dalhin siya. Kaya hindi na ako hahanap sa kanya. Normal lang na gusto mo siya. Napakaganda niya. Tungkol sa kung kaya mo bang maging kanyang asawang hayop. Nakadepende ito sa iyong sariling kakayahan. Gusto ko lang na protektahan siya ng tribong baikong tigre. Ang iba ay siya na ang magdedesisyon. Kung talagang mabuti ka sa kanya, posible ring magustuhan ka niya. Nasa tao ang gawa. Pumasok si Hanmian sa yungib. Niyakap si Yu Huan. Hayaan si Mubay na ayusin ang mga bagay. Umalis na. Yumakap si Yu Huan sa kanyang leeg gamit ang dalawang kamay. Puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Tingnan mo siya ng mas madami. Maaaring matagal na bago tayo magkita muli. Lumakad sa tabi ng maliit na ilog. Binitiwan niya si Yu Huan. Huan, dito tayo nagkakilala. Dito na rin siguro nagtatapos ang lahat. Maswerte akong nakilala kita. Kalimutan mo na ako sa hinaharap. Mabuhay ka ng maayos. Nagdikit ang kanyang noo sa kanya. Ang malamig na labi ay bumagsak ng isang banayad na halik. Ang mga luha ay tumulo sa pilik mata ni Yu Huan. Si Yu Huan ay nagsimulang tuluyang bumagsak sa sandaling ito. Pinapalimot siya ni Hanmian sa kanya. Wala talaga siyang balak na makita siya muli. Kung siya ay aalis sa yungib na ito. Sa hinaharap, libu-libong bundok at niebe. Saan siya pupunta upang hanapin siya? Hindi siya makikipag-ugnayan sa akin. Siguro ay natatakot siyang sundan ko ang mga bakas ng kanyang kapareha upang mahanap siya. Ang pag-ibig at paghihiwalay, galit at put ay hindi makakamit.
Walong pagdurusa sa mundo. Kailangan ba niyang maranasan ang lahat ng ito? Mahigpit siyang yumakap kay Hanmian at hindi bumitaw. Hanmian, ayaw kong matapos ito. Hintayin mo ako. Babalik ako upang hanapin ka. Maniwala ka sa akin, magiging malakas ako. Pagkatapos ng malamig na panahong ito, darating ako upang hanapin ka. Ayos ba? Hanmian, gusto mo ba ako? Gusto kong marinig mo. Nangako ka sa akin, di ba? Sabihin mong hihintayin mo ako. Sabihin mo. Kung sasabihin mo, maniniwala ako. Mahigpit siyang yumakap kay Hanmian. Hindi na niya kayang tingnan ito. Pinilit niyang buksan ang kanyang mga daliri at niyakap siya. Tumango siya kay Hanmian. Hindi siya makapangyarihang magbago sa anyong hayop. Tumalon si Yu Huanhuan, kaya't niyakap niya siya ng isang kamay. Kinuha niya ang mga bagay at naglakad patungo sa gubat. Si Yu Huanhuan ay desperadong lumaban. Hanmian, nangako ka sa akin. Hanmian, mahal kita. Babalik ako para hanapin ka. Huwag kang umalis sa lugar na ito. Ang boses ay umuugong na parang pighati sa tahimik na lambak. Sa gubat, tumingin si Hanmian sa maliit na anyo na nawala sa gubat. Umupo siya sa lupa at umiyak ng walang humpay. Paalam na, Huanhuan. Pasensya na, mahal din kita. Wala nang ugnayan sa natitirang buhay. Naway maging masaya ka. Tumingin si Yu Huanhuan habang ang anyo ni Hanmian ay naging isang maliit na tuldok. At pagkatapos ay tuluyan nang nawala. Siya ay tahimik na. Bumalik. Si Hanmian ay hindi kailanman tumugon sa kanya. Talagang nagpa siya na siyang tapusin ito. Nakita ni Mozi na hindi na siya sumisigaw. Wala na rin. Binitiwan siya. Umupo siya sa lupa. Nakaangat ang ulo sa pagitan ng mga binti. Matagal na naghintay bago itinaas ang ulo. Nagbigay siya ng mapait na ngiti kay Mozi. Sige na, ayaw na niya sa akin. Tumingin si Mozi sa kanya sa ganitong kalagayan. Ang puso niya ay bahagyang sumakit din. Ang puso niya ay napakahirap. Bakit mo pa rin siya gusto? Gusto ko lang siya, yun na yun. Ano bang dahilan? Ang damdamin ay walang pinagmulan. At lalong lumalalim. Sino ang makakapagsabi ng malinaw? Sige na, maghayop ka na. Umupo si Yu Huanhuan sa likod ng tigre. Ang tigre ay tumakbo na puno ng mga tanong. Paalam, Hanmian. Ang unang taong minahal ko. Ang pag-ibig ay talagang nakakasakit. Ang sakit ay laging higit sa saya. Hintayin mo akong maging malakas. Makakapagalaga na sa sarili. Kung hindi pa kita makakalimutan, nandito ka pa rin naghihintay sa akin. Kung ganon, tiyak na hindi na ako bibitaw. Kung makakalimutan, makakapagmahal muli ng ibang tao. Kung ganon, magkalimutan na tayo sa mundo. Wala ka namang balak na makita ako muli. Nakatitig si Yu Huanhuan habang unti-unting umaalis si Mozi sa pamilyar na gubat na ito. Tumakbo patungo sa isang estrangherong lugar. Sa kanyang isip, sinabi ni Yu Huanhuan ang paalam kay Hanmian.